David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1471. Si Gefuhay ay tumingin kay David na nagtataka, walang sinabi, ngunit nakalimutan ang isang sulyap, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at kumaway. Sa isang iglap, isang lihim na espasyo ang lumitaw, at sina David at Gefuhay ay tila lumipat sa ibang mga lugar sa isang iglap. Tulad ng 70,000 milya na mapa ng bundok at ilog na nakuha ni David, maaari itong agad na ilipat sa ibang mga lugar. Gayunpaman, ang mapa ng 70,000 milya ng mga bundok at ilog ay isang paglipat lamang ng kamalayan, ngunit ang tunay na katawan ay hindi gumagalaw. At ang lihim na espasyong ito na ikinatutuwang itapon ni Gefuhay para talagang maramdaman ni David na pumasok na nga siya sa ibang espasyo. Nagulat si David kay Gefuhay. Hindi niya inaasahan na may isang tao na makakabisado ng teknolohiya sa espasyo ng ganoon kadali. Kung mayroon kang ganitong uri ng space magic, madali kang makakatakas, at hindi mo na kailangan ng space magic tulad ng Chenkun Circle. Nang makita ang gulat na ekspresyon ni David, bahagyang ngumiti si Gefuhay, masasabi ko na sa iyo ang sikreto ng mundo ni Xu Xian. Sa katunayan, ang aming pamilyang Ge ay isang aristokratikong pamilya ng mga magsasaka na natitira mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Dahil sa pagkaubos ng espiritual na enerhiya, unti-unting nalulungkot ang maraming maharlikang pamilya ng pagsasaka. Ang ilan ay napunta sa ibang mga airspace, at ang ilan ay nakaligtas sa paghihiwalay. Ang lakas ng mga nakatagong sektang ito sa mundo ay lampas sa iyong imahinasyon. Ang mga mahuhusay na batang ito mula sa mundo ng martial arts, ang pamilya ng sekta, sa mata ng Zexian sect, ay hindi kasama sa lahat. Sa pamamagitan lamang ng pag-ubos ng espiritual na enerhiya at laganap na martial arts, ang pamilya ng Xu Xian sect ay maaari lamang umatras, walang pakialam sa mundo, o maging salungat sa mundo ng martial arts. Ang bawat pagkonsumo sa panahong ito ng kakulangan sa espiritual na enerhiya ay nangangailangan ng maraming oras upang mapunan ito. Maraming mga immortal na magsasaka ang unti-unting nabawasan sa mga pagbabago ng panahon at ganap na nawala sa loob ng mahabang panahon. Kumunot ang noo ni David at sinabing, Patriarch Ge, dahil isa kang cultivator, ang pamilya mo ba ay isang sekta ng nakatagong mundo at nakilala ko na rin ang iba pang mga cultivator. Bago nakilala ni David si Gefuhay, nakilala niya sina Duda at Humaz. Ang dalawang taong ito ay tunay na magsasaka. Higit pa rito, naabot na ni Duda ang Nascent Soul Realm, at ang kanyang lakas ay tiyak bilang isang pinuno. Anong masama doon? Bahagyang ngumiti si Gefuhay, bagaman maraming sekta na pamilya na naglilinang ng mga immortal ay nakatago sa mundo, mayroon din silang mga tagapagsalita upang manatili sa lipunan. Halimbawa, ang aming pamilyang Ge ay kinatawan ng unang sekta na nanatili sa lipunan. Mula sa aming lolo, sama-sama kami sa lipunan at umuunlad ng normal. Gayunpaman, mayroon tayong mga turo ng ating mga ninuno, at hindi tayo dapat magkaroon ng anumang ugnayan at pagtatalo sa mundo ng martial arts. Kaya ang pamilya Ge namin ay naging independent sa mundo sa loob ng maraming taon. Mayroon pa ring mga maluwag na magsasaka na hindi handang ihiwalay ang kanilang mga sarili, ngunit sumanib din sa lipunan o makahanap ng isang malayong lugar na may masaganang espiritual na enerhiya at patuloy na maglinang. Ngunit ang mga maluwag na magsasaka na ito, gaano man sila naglilinang, imposibleng umakyat sa immortalidad. Kabanata 1472. Napuno ng pagtataka ang mukha ni David, posible ba talagang umakyat sa immortalidad at mabuhay magpakailanman? Nang makitang ganoon si David, muling tumawa si Gefuhay, ang mga immortal daw ay nabubuhay kasama ng langit at lupa, kalokohan lang sa mundo, ang mga immortal ay may habang buhay din, paano sila mabubuhay magpakailanman? Ang haba ng buhay ng mga immortal ay napakatagal, at ito ay libu-libong taon o kahit libu-libong taon. Wala pa akong narinig na mga immortal na tunay na nabubuhay sa parehong buhay gaya ng langit at lupa. Sa katunayan, hindi pa ako nakakita ng isang tunay na immortal, ngunit ito ay ipinasapasalita mula sa aking mga ninuno. Ang mga mata ni Gefuhay ay puno ng pananabik na liwanag, at tila labis din niyang hinahangad ang immortalidad. Mukhang namangha si David, kung hindi dahil kay Gefuhay, hinding-hindi malalaman ni David ang mga sekreto ng mga immortal na mundong ito. Patriarch Ge, ano ang nangyari sa ilang masasamang espiritu sa Martial Arts Association? Lahat ng apat na itim na tansong damit na humawak sa akin ay lahat ay sinapian ng masasamang espiritu.
Medyo naguluhan si David kung bakit biglang sumulpot sa mundo ng martial arts ang napakaraming tao na sinapian ng masasamang espiritu. Ang mga masasamang espiritong ito ay ang lahat ng natitirang mga kaluluwa pagkatapos ng pagkamatay ng mga nagsasaka ng demonyo na balitaan ko na sa digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo sa taong iyon, ang mga magsasaka ng demonyo ay halos napatay sa oras na iyon, maraming mga dakilang demonyo ang napatay, ngunit ang kaluluwa ay gumagala pa rin sa mundo. Ngayon ang masasamang espiritong ito ay biglang bumawi at ikinabit ang kanilang mga sarili sa ibang tao upang balang araw ay bumangon sila mula sa mga patay. Pakiramdam ko, ang buong mundo ng martial arts ay malapit ng gumuho at isang bagong kaayusan ang maibabalik. Naging solemn na ang mukha ni Gefuhay. Nakinig si David sa mga salita ni Gefuhay, at ang buong tao ay nagmuni-muni. Kung minsan si David ay palaging nakakaramdam na nakulong, na may iba pang kumokontrol sa bawat galaw niya. Bawat hakbang niya ay parang may nagplano na. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang pinto at pumasok si Gejiei. Kaya lang, hindi nakita ni Gejiei, na pumasok, sina David at Gefuhay. Dahil nasa ibang estado sila, hindi ito makita ni Gejiei. Ama! Sigaw ni Gejiei. Ikinaway ni Gefuhay ang kanyang kamay, inalis ang sikretong teknolohiya sa espasyo, at agad na lumitaw ang dalawang figure sa harap ni Gejiei. Hindi na nagtataka si Gejiei, parang madalas na siyang maka-encounter ng mga ganito. Jiei, anong meron? Tanong ni Gefuhay. Tai, ang Martial Arts Alliance ay nagpadala ng maraming tao para harangin ang lahat ng koridor sa kabisera, at napansin kong maraming kakaibang tao ang naglalakad sa aming pamilyang Ge. Inaasahan ko na mula rin sila sa Martial Arts Alliance. Mukhang alam ng Martial Arts Alliance na hindi umalis si David sa kabisera, at gusto niyang kidnapin si David sa kabisera. Sabi ni Gejiei. Okay lang, wala silang lakas ng loob na pumasok sa pamilya kong Ge para tingnan, ligtas na ligtas si David dito. Confident na sabi ni Gefuhay. Pero kumunat ang noo ni David, hindi siya pwedeng manatili sa bahay ni Ge forever. Bukod dito, ang pinakamahalagang gawain niya ay ang iligtas ang kanyang ina at si Sonia, ngunit ngayon, pagkatapos makinig sa mga sekreto ni Gefuhay sa mundo ng paglilinang, biglang nakaramdam ng kawalan ng lakas si David. Ang lakas niya ngayon, kung gusto niya talagang ilagay sa mundo ng mga immortal, ay wala. Kahit na sa mundo ng martial arts ngayon, ang paulit-ulit na suntok ay nagparamdam kay David ng matinding pagkabigo. Ang mga masters na ipinadala ng Martial Arts Alliance ay halos lumampas sa kamalayan ni David. Sa pagkakataong ito, 4 na itim na tansong balabal ang direktang ipinadala, at halos mamatay si David sa larangan ng martial arts. Sa ganitong bilis, kailan ko mailigtas si Sonia at ang aking ina? Patriarch Ge, hindi ako makakasama sa pamilya Ge sa lahat ng oras ay mayroon pa akong sariling mga bagay na dapat gawin sa oras na ito upang iligtas ang aking buhay sa hinaharap. Nagpasalamat si David kay Gefuhay. Kabanata 1473. Kung ganoon saan ka pupunta? Makakahanap ako ng paraan para madala ka doon. Alam din ni Gefuhay na hindi maaaring manatili si David sa pamilya Ge sa buong buhay niya. Nag-isip sandali si David at sinabing, pupunta ako sa Dharma Protector Pavilion at makikipagkita kay Mr. Shi. Alam ni Gefuhay ang ibig sabihin ni David nang makita niya si Mr. Shin. Pagkatapos ng lahat, ang tanging tao sa Kyoto na talagang makakatulong kay David ay si Mr. Shi. Sige, ihahatid na kita dyan. Tumango si Gefuhay at pagkatapos ay sinabi kay Gejiei, ihanda mo na ang sasakyan. Hindi nagtagal, isang marangyang Rolls Royce ang nagmaneho palabas ng bahay ni Ge, sarado ang bintana, at walang tao sa loob ng sasakyan. Nang umalis na ang sasakyan sa bahay ni Ge, may sumunod na tahimik at tinawag si Zhu Jishan. Sumimangot si Zhu Jishan matapos matanggap ang tawag. Sumunod ka sa akin, hanggat hindi sila umalis sa kabisera, huwag mag-alala. Pagkatapos noon, ibinaba ni Zhu Jishan ang telepono at dumiretso sa kuweba. Tandaan ang URL. Sa dulo ng piitan, dahan-dahang itinaas ni Fanjiang ang kanyang ulo, may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Pumunta ka ba para magmakaawa sa akin? Tanong ni Fanjiang. Umiling si Zhu Jishan, nandito ako para bigyan ka ng pagkakataon, para bigyan ka ng pagkakataong umalis dito. Nang makitang ganoon si Zhu Jishan, ngumiti si Fanjiang ng mas napakatalino.
Sa loob ng maraming taon, ang pinakanagustuhan ko sa pagtingin sa iyo ay ang iyong kapansin-pansing hitsura. Pagkatapos magsalita, dahan-daang tumayo si Fanjang, pagkatapos ay hinawakan ng dalawang kamay ang rehas na bakal sa kanyang harapan, at sa kaunting puwersa, sinira niya ang rehas at naglakad palabas. Nang makita ni Zhu Jishan ang eksenang ito, agad siyang nabigla at bumagsak ang kanyang malalaking mata. Ikaw. Laking gulat ni Zhu Jishan kaya hindi siya nakaimik. Sinusubukan mo bang sabihin kung bakit hindi ako naaapektuhan ng formation na ito? Malamig na ngumiti si Fanjang. Hindi nagsalita si Zhu Jishan, ngunit sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, talagang gusto niyang malaman, paanong hindi baliwalain ni Fanjang ang pagbuo sa kuweba. Dapat mong malaman na ang pagbuo ay itinatag ng isang Master of Magic sa piitan ng Martial Arts Alliance daan-daang taon na ang nakalilipas. Paano ito madaling sirain? Masasabi ko sa iyo na ang pagbuo dito ay hindi kailanman naging kapaki-pakinabang sa akin. Sa loob ng mahigit 20 taon, ayaw ko lang umalis. Mahigit sa 10 taon na akong nagkaroon ng epiphany dito, ngunit hindi ko pa nagawang makalusot sa kaharian ng Great Marquis, kaya kailangan kong pumunta at maghanap ng pagkakataon. Ngunit sa nakalipas na 20 taon, salamat sa iyong pangangalaga, isang bagay ang magagawa ko para sa iyo, ngunit isang bagay lamang, ikaw at ako ay walang utang sa iyo. Dahan-daang sinundan ni Fanjang si Zhu Jishan at sinabi. Napalunok ng laway si Zhu Jishan. Hindi niya inaasahan na mararating ni Fanjang ang rurok ng Marquis mahigit 10 taon na ang nakararaan. Nang lumabas si Fanjang, muling nabuhay ang mga masasamang magsasaka ng buong martial arts world. Gayunpaman, walang pakialam si Zhu Jishan sa mga ito, anong uri ng masamang magsasaka ang hindi masama, sa lipunang ito kung saan ang lakas ay iginagalang, hanggat ang isang tao ay maaaring lumakas. Tinutulungan mo akong pumatay ng tao. Sabi ni Zhu Jishan. Bigyan mo ako ng impormasyon. Hindi tinanong ni Fanjang kung sino ang gustong patayin ni Zhu Jishan. Mabuti naman. Gamaan ang pakiramdam ni Zhu Jishan nang makita niya ang confident na ekspresyon ni Fanjang. Sa rurok ng kapangyarihan ni Wow, hindi makatakas si David kahit nagamit ang kanyang mga pakpak. Hindi nagtagal, ibinigay ni Zhu Jishan ang impormasyon ni David kay Fanjang, ngunit bahagyang kumunat ang noo ni Fanjang nang makita niya ang impormasyon ni David. Immortal na magsasaka. Sumabog si Fanjang. Tumango si Zhu Jishan, hindi masama. Sa loob lamang ng isang taon, mula sa isang ordinaryong tao, hindi ka panipaniwala, maaari siyang mag-evolve sa isang nascent soul world. Siya ay tunay na isang henyo. Paano nag-evolve ang taong ito sa panahong ito ng kakulangan ng mental energy? Mukhang may sekreto sa kanya, siguro nasa taong to ang pagkakataon ko. Puno ng apoy ang mga mata ni Fanjang. Kabanata 1474. Pavilion ng pagpapatupad ng batas. Nang ipadala ni Gefuhay si David doon, umalis siya. Hindi siya pumunta sa Dharma Protector Pavilion. Mukhang ayaw makipagdeal ni Gefuhay kay Mr. Shi. Pumasok si David sa Dharma Protector Pavilion at direktang nakilala si Zhao Wuqi. Pagkatapos nito, hindi na nagkita sina Zhao Wuqi at David. Mr. Chen. Tuwang-tuwa si Zhao Wuqi na makita si David na gumawa ng inisyatiba na pumunta sa Dharma Protector Pavilion. Pavilion Zhao, matagal na. Bahagyang ngumiti si David. Hindi, nabalitaan ko na ang Martial Arts Alliance ay naghahanap ng gulo para sa iyo at nagpadala ng mga tao upang tugisin ka ng ilang beses. Bakit ka pa nananatili sa Kyoto? Tanong ni Zhao Wuji, medyo nalilito. Bagamat madalas akong makarinig ng balita tungkol kay David, hindi gaanong alam ni Zhao Wuqi ang tungkol sa inside story. Mayroong maraming mga bagay na hindi niya, ang Pavilion Master ng Dharma Protector, ay hindi maaaring makagambala. Higit pa rito, ngayong nakaupo na si Mr. Shi sa Hufa Pavilion, si Xingjun ang humahawak ng ilan sa mga gawain ni David, kaya maliit lang ang kakayahan ni Zhao Wuqi na tulungan si David. Nandito ako para humingi ng isang bagay kay Mr. Shilpa. Sabi ni David. Nako, hinihintay ka na ni Mr. Shi sa lobby, ihahatid na kita doon. Nang matapos magsalita si Zhao Wuqi, naglakad siya patungo sa lobby kasama si David. Bahagyang kumunat ang noo ni David. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni Mr. Shi na darating siya at hinihintay pa siya. Pagpasok sa bulwagan, tumalikod si Zhao Wuqi at umalis. Umupo si Mr. Shi sa pangunahing upuan at uminom ng tsaa, habang si Xingjun ay nakatayo sa tabi niya. Umupo ka.
Pagpasok ni David, dahan-dahang nagsalita si Mr. Shi. Hindi magalang si David, diretso siyang umupo, at bago makapagsalita si David, nagsalita muna si Mr. Shi, kung hihilingin mo sa akin na tulungan kita, hindi mo na kailangang magsalita, maging ang iyong ina o ang iyong kasintahan. Hindi ako makikialam para iligtas sila. Kung gusto mong iligtas sila, kailangan mong magtiwala sa sarili mong kakayahan. Kung wala kang kakayahang protektahan sila, mas mabuting ikulong mo sila. Nagtatakang tumingin si David kay Mr. Shi. Hindi pa niya ibinubuko ang kanyang bibig, ngunit nahulaan na ni Mr. Shi ang kanyang iniisip. Dumating talaga si David para tanungin si Mr. Shi kung pwede bang lumapit si Mr. Shi at hilingin sa Martial Arts Alliance na pakawalan ang kanyang kasintahan o hayaan ang pamilyang Long na palayain ang kanyang ina. Pero bago pa man siya makapagsalita ay walang pakialam na tumanggi si Mr. Shi na ikinahiya naman ni David. Mr. Shi? Dahil ayaw mong tumulong, maaari mo bang sabihin sa akin kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng Martial Arts Alliance ngayon paano ko matatalo ang Martial Arts Alliance at mailigtas ang aking kasintahan? Napagtanto ni David na masyadong one-sided ang pagkakaintindi niya sa Martial Arts Alliance. Sa paulit-ulit na ito, nalaman niyang ang lakas ng Martial Arts Alliance ay hindi maarak, at sa bawat pagkakataon ay nakakapagpadala ito ng malalakas na master. Si Mr. hindi nagsalita si Shi, ngunit biglang tumingin sa labas ng bintana, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na kalituhan. Nang tumingin si David kay Mr. Shi, may hindi maipaliwanag na kalungkutan sa kanyang puso. Bagamat si Mr. Shi ay palaging nasa harap ng lahat, siya ay napakakalma at hindi maintindihan. Ngunit sa sandaling ito, tila nakikita ni David ang puso ni Mr. Shi, at tila walang magawa sa puso ni Mr. Shi. Pagkaraan ng ilang sandali, nabawi ni Mr. Shi ang kanyang kalmadong ekspresyon at tahimik na humigop ng kanyang tsaa. Hindi ka dapat tumutok sa Martial Arts Alliance. Ang iyong tunay na kaaway ay mas nakakatakot kaysa sa Martial Arts Alliance. Pagkatapos magsalita ni Mr. Shi, tumayo siya at lumabas ng bulwagan, naiwan lang si David na may nalilitong tingin na nakatingin sa likod ni Mr. Shi. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Mr. Shi. Bakit mas nakakatakot ang tunay niyang kalaban kaysa sa Martial Arts Alliance? Sino ang tunay niyang kaaway? Nang matarante si David, lumapit si Xingjun kay David. Diretso niyang kinuha ang anting-anting mula sa kanyang mga kamay at ang ron na inukita ng Cinnabar, ngunit hindi ito naintindihan ni David. Kabanata 1475. Bagamat alam din ni David ang ilang pamamaraan ng spell, ngunit nang makita niya ang spell na ito, hindi niya ito naintindihan. Ito ay ibinigay sa iyo ni Mr. Shi, at maaari nitong iligtas ang iyong buhay sa isang kritikal na sandali. Ibinigay ni Xingjun ang spell kay David. Isang nagel iligtas buhay na ron. Ganon kalakas. Kinuha ni David ang spell at tiningnan ito ng mabuti. Paliwanag ni Mr. Shi, kailangan mong dalhin itong ron ngayon dahil papatayin ka ngayon. Nang matapos magsalita si Xingjun, tumalikod din siya at umalis, naiwan lang si David sa bakanteng bulwagan. Alisin ang spell, lumabas si David sa Dharma Protector Pavilion. Sa sandaling ito, inihanda na ni Zhao Wuqi ang sasakyan sa pintuan, at siya mismo ang nagmamaneho ng sasakyan. Mr. Chen? Sumakay ka sa kotse, dadalhin kita palabas ng lungsod, naniniwala akong walang maglalakas loob na salakayin ang pavilion ng pagpapatupad ng batas. Ibinaba ni Zhao Wuqi ang bintana ng kotse at sinabi. Hindi tumanggi si David, diretso siyang pumasok sa kotse, at pagkatapos ay mabilis na pinaandar ang kotse palabas ng lungsod. At si David at ang iba pa ay kalalabas lang ng pinto ng Dharma Protector Pavilion, at ang balita ay nakarating na sa pandinig ni Zhu Jishan. Ngayon kailangan kong makita ang ulo ni David. Malamig na umungol si Zhu Jishan. Gayunpaman, si Fan Jiang, na nasa tabi ni Zhu Jishan, ay hindi nagsalita. Ang kutsilyong may ulo ng tigre sa likod niya ay ginawa siyang kotse at umalis. Sa labas ng Kyoto. Inihinto ni Zhao Wuqi ang sasakyan, pagkatapos ay nagpadala ng isang tao upang tumingin sa paligid, at pagkatapos ay sinabi kay David, Mr. Chen, maaari kang lumabas sa kotse, walang tao dito. Tumango si David at lumabas ng sasakyan. Pero pagkababa pa lang niya ng sasakyan ay kumunat ang kilay ni David at medyo naging pangit ang mukha. Mr. Chen? Ano ang problema? Nang makita ang ekspresyon ni David, nagmamadaling nagtanong si Zhao Wuqi. Gate Master Zhao,
aalis ka na, huwag kang manatili dito. Nang matapos magsalita si David, bahagyang inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa bundok na hindi kalayuan. Nagmamadali ding sumunod si Zhao Wuqi at napansin niyang may nakatayo sa tuktok ng bundok. Hindi nagtagal, gumawa ng bahagyang patayong paggalaw ang lalaki at diretsyong tumalon pababa mula sa tuktok ng bundok. Ang katawan ay parang isang malaking ibon. Matapos mag-gliding ng mahabang distansya sa ere, lumapag ito ng matatag sa harap ni David at ng iba pa. Kahit na sinubukan ng kabilang partido ang kanilang makakaya upang huminga, naramdaman pa rin ni David ang isang malakas na presyon patungo sa kabilang partido. Lalong nagsalubong ang kilay ni David at medyo pangit ang mukha. Ngunit nang makita ni Zhao Wuji ang taong nasa harapan niya, ang kanyang ekspresyon ay lubos na nagbago, at ang kanyang katawan ay hindi napigil ang umatras ng ilang hakbang. Fan Jiang. Ang paghinga ni Zhao Wuji ay nagsimulang bumilis, at ang kanyang mukha ay sobrang putla. At ang iba pang miyembro ng Dharma Protector Pavilion ay sunod-sunod ding umatras, na parang nakakita sila ng dyablo. Nang makita ang mga ekspresyon ni Zhao Wuji at ng iba pa, agad na naunawaan ni David na ang taong ito ay isang napakadelikado at nakakatakot na figure, kung hindi ay hindi magkakaroon ng ganoong ekspresyon si Zhao Wuji, ang Dharma Protector Pavilion Master. Gate Master Zhao, sino ang taong ito? Tanong ni David sa mahinang boses. Si Mr. Si Chen, na kasalukuyang tinatawag na Fan Jiang, ay ang pinakadakilang evil cultivator sa martial arts world 20 taon na ang nakakaraan, ngunit dapat ay namatay na siya 20 taon na ang nakakaraan, kaya bakit siya biglang lumitaw dito? Sabi ni Zhao Wuji sa nanginginig na boses. Ang pinuno ng masamang magsasaka na sumikat 20 taon na ang nakalilipas. Kung gayon ang kapangyarihan ng taong ito ay dapat na hindi maarok ngayon. Ang lalaking ito na nagngangalang David ay nananatili, ang iba ay umiiwas, maganda ang kalooban ko ngayon at ayaw ko nang pumatay pa. Tinuro ni Fan Jiang si David, at pagkatapos ay malamig na sinabi. Gate Master Zhao, dapat kang umalis muna dito ay madaragdagan ang mga casualty. Sabi ni David kay Zhao Wuqi. Mr. Chen, kailangan mong maging mas maingat sa Fan Jiang na ito noon pang 20 taon na ang nakakaraan, at ngayong natatakot ako na nakapasok na siya sa kaharian ng dakilang marquis. Hinimok ni Zhao Wuqi si David. Kabanata 1476. Tumango si David, at pagkatapos ay kinuha ni Zhao Wuqi ang mga tao. Alam niyang kung mananatili siya, walang magbabago. Ang kabilang partido ay nagwagayway ng kanyang kamay at maaari niyang patayin ang mga ito. Nais ni Zhao Wuqi na magmadaling bumalik at iulat kay Mr. Shi na si Fan Jiang, ang pinuno ng masamang magsasaka, ay buhay pa. Ito ay mahalagang balita. Nang maglakad pabalik si Zhao Wuqi, hindi nagmamadali si Fan Jiang, ngunit dinala niya ang kanyang mga kamay sa likod niya at tinitigan si David na parang buwiter, na parang gusto niyang makita si David. Bata ka pa, pero marami kang kakayahan. Kung wala kang magandang pagkakataon, hindi simple ang iyong pagkakakilanlan. Ngayon, marahil ay mahahanap ko ang direksyon ng isang pambihirang tagumpay mula sa iyo. Si Fan Jiang ay may masasamang ngiti sa kanyang mukha, na para bang si David ang kanyang naging biktima. Bakit mo ako pinatay? Utos mo ba o may ibang dahilan? Hindi naiintindihan ni David, hindi niya talaga kilala si Fan Jiang, at wala siyang hinaing o galit, kaya bakit gusto siyang patayin ng kabilang partido. Hindi mahalaga kung bakit, ang mahalaga ay malapit ka ng mamatay. Sabihin mo sa akin ang iyong sikreto at ibigay mo sa akin ang iyong kayamanan. Baka mas maging kaaya-aya ang kamatayan mo. Tumingin si Fan Jiang kay David na may mapaglarong mga mata. Naningkit ang mga mata ni David, sigurado ka bang mapapatay mo ako? Sa sandaling ito, naalala ni David ang spell na ibinigay ni Mr. Shi, pati na rin ang mga salitang binalaan niya sa oras na iyon. Sa pagsasabing may madugong sakuna siya ngayon, mukhang maganda ang hula ni Mr. Shi. Mukhang may iligtas ng spell ang buhay niya. Ano? Hindi ka pa ba nakakahingi ng tulong? Tumingin si Fan Jiang sa paligid. Hindi, wala akong katulong, pero kahit ang sarili ko, hindi mo ako mapapatay. Tumawa si David. Ganun ba? Tinaas ni Fan Jiang ang kanyang kilay, medyo mapaglaro ang kanyang mukha, sabihin mo sa akin, bakit sigurado kang hindi kita mapapatay? Walang dahilan, kung hindi ka naniniwala, maaari mong subukan. Ginagalit ni David si Fan Jiang. Kung gumana ang spell, maaaring samantalahin ni David ang pagkakataong makatakas.
Sa harap ni Fanjang, ang pinakamataas na puno ng marquee, si David ay talagang walang ibang naisip na paraan kundi ang tumakbo para sa kanyang buhay. Are you annoying me? You can't wait for me to do something for you, may something ba sayo na makakapagligtas sayo? Nakangiting tumingin si Fanjang kay David at tila nakikita sa isip ni David. Kumunat ang noo ni David, ngunit nagsimulang magpanik ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang Fanjang na ito ay napakatalino at nakakakita sa sarili niyang isip. Kung hindi ka maglakas loob na bumaril, gagawin ko. Isang gintong liwanag ang sumabog mula sa katawan ni David, at isang nakakatakot na hininga ang agad na kumalat. Si Fanjang, sa kabilang banda, ay tumingin kay David ng labis na kalmado at tila walang pakialam sa lakas na ipinakita ni David. Hayaan mong ituro ko sa iyo kung anong uri ng mga kasanayan ang mayroon ka, ang pinuno ng masasamang magsasaka 20 taon na ang nakararaan. Malakas na sigaw ni David sa siya binatukan. Ang kamao ay natatakpan ng gintong liwanag, at ang kapangyarihan ng nakakatakot na dragon ay patuloy na umaagos. Isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Fanjang, at itinaas niya ito para salubungin si David. Boom! Ang nakakatakot na puwersa ay nagbanggaan, at naramdaman lamang ni David ang isang malaking puwersang humaharang, na naging dahilan upang mabilis siyang umatras. Sa kabilang banda, hindi gumalaw si Fanjang, at may matinding panunuya sa kanyang mukha. Hinaplos ni David ang kanyang namamanhid na kamay at mas lalong nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Talagang malakas ang lakas ni Fanjang, at masyadong malaki ang agwat sa pagitan nina David at Fanjang. Hindi bastos ang dumating at umalis. Nang matapos magsalita si Fanjang, agad na nawala ang kanyang katawan sa pwesto. Dahil sa napakabilis na bilis na ito, hindi tumugon si David. Bang! Sinuntok ni Fanjang ang dibdib ni David, at agad na lumipad palabas ang katawan ni David. Ang malalaking kaliskis sa katawan ay nahulog, at ang buo na gininto ang katawan ay nagkapira-piraso. Kumunat ang noo ni David at naging sobrang pangit ng mukha. Kabanata 1477. Sa isang madaling suntok, nabasag ng kanyang kalaban ang kanyang hindi napinsalang gininto ang katawan, at alam ni David na siya ay nasa problema. Napakalakas ng magic na nagpoprotekta sa katawan, kaya ko talagang harangan ang suntok na ito. Tumingin si Fanjang kay David ng may labis na interes at sinabi. Mataimtim na tiningnan ni David si Fanjang, pinapatay mo ba ako sa utos ng Martial Arts Alliance? Kung gayon si Zujishan ay hindi karapat-dapat na mag-utos sa akin, ngunit narito ako upang patayin ka, at iyon talaga ang kanyang layunin. Walang itinago si Fanjang. Nang marinig ito, hindi na nagtanong si David. Dahil natagpuan ito ni Zujishan, alam ni David na walang puwang para sa negosasyon. Ngayon lang ako makakalaban hanggang kamatayan. Umaasa ngayon si David na ang spell na ibinigay ni Mr. Shi ay talagang gagana sa kritikal na sandali. Sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, lumitaw ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David. Kaagad pagkatapos, ang Dragon Power ay na-activate, at sa ilalim ng basbas ng Dragon Power, ang Dragon Slaying Sword ay gumawa ng humuhuni. Nakita ni Fanjang ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David, at agad na napuno ng liwanag ang kanyang mga mata. Sword of the Spirit. Maaari ka talagang magkaroon ng sword na may sword spirit. Nagsimulang bumilis ang paghinga ni Fanjang, at tila nagustuhan niya ang Dragon Slaying Sword ni David. Dahil alam mong spirit sword ito, how dare you fight me? Tanong ni David. Hahaha, itong spirit sword mo? Hindi pa nabubuo ang sword spirit, kinuha ko lang ito at umamin sa master, at sa akin na ito. Tumawa si Fanjang at inikat ito, hawak ang kutsilyong may ulo ng tigre sa likod niya. Ang tibak na may ulo ng tigre ay kumikinang sa malamig na liwanag, at sa katawan ng espada, isang parang buhay na tigre ang iginuhit pasulong. Ang espadang may ulo ng tigre ay nasa mga kamay ni Fanjang, at isang dagandong ng tigre ang narinig. Nang makita ito, si David ay hindi nang ahas na mag-antala pa at direktang tumawag sa kapangyarihan ng dragon na hampasin si Fanjang ng isang espada. Isang nakakatakot na enerhiya ng espada ang tumama kay Fanjang na may kapangyarihang buksan ang mundo. At malamig na sumingot si Fanjang at iwinagayway ang kanyang kamay. Ang patalim na may ulo ng tigre ay sumambulat din sa dagandong ng mga tigre. Saan man pumunta ang talim, isang malalim na bangin ang naiwan sa lupa. Kumalabog.
Ang espada ng Chi at ang talon ay marahas na nagbanggaan, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay kumalat kung saan-saan, at ang mga burol sa hindi kalayuan ay nagsimula ring mag-crack. Sa pagkakataong ito, umatras ng ilang hakbang si David, at kahit na hindi gumagalaw si Fanjang, malinaw na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ay isang spirit sword. Ang mukha ni Fanjang ay unti-unting naging malungkot. Kung mayroon kang anumang bagay na mabuti sa iyong katawan, sabay-sabay nating alisin ito, kung hindi, walang pagkakataon. Habang nagsasalita siya, nagsimulang sumabog ang aura ni Fanjang, at isang malakas na puwersang mapilit ang sumugod kay David. Ang rurok ni Marky Wu ay talagang pambihira. Nagbago ang mukha ni David, lumalaban sa pamimilit na ito. Naramdaman ni David na napakalakas ng aura ni Fanjang. Halata na matagal na niyang natapakan ang tuktok ni Marky Wu. Ang mukha ni David ay puno ng solemnidad, ang dragon na kristal sa kanyang dibdib ay biglang kumislap, at isang malaking halaga ng banal na kapangyarihan ng dragon ay nagsimulang lumangoy sa paligid niya. Naisip ni David na humanap ng pagkakataon na gamitin ang bilog ni Chenkon para makatakas. Gayunpaman, ito ay tumatagal ng ilang oras upang ipakita ang Chenkon Circle. Sa oras na iyon, nagsimula si Fanjang dahil natatakot siya na ang space-time teleportation group ng Chenkun Circle ay hindi pa handa. Halika ulit. Sumigaw si David, at ang kapangyarihan ng dragon ay dumagsa sa taybak na pumapatay ng dragon. Ang Dragon Slaying Sword ay pumutok na may nakasisilaw na gininto ang liwanag, at isang gintong dragon ang dahan-daang lumitaw, na lumulutang sa itaas ng sword glow ng Dragon Slaying Sword. Nakita ko si David na iniwagayway ang kanyang espada, bumuhos ang gininto ang liwanag, at ang umiikot na gintong dragon ay nagpakawalan ng dragon at lumipad ng diretso patungo kay Fanjang. Sumimangot si Fanjang, hindi nang ahas na tumabi, dahan-daang itinaas ang kanyang kamay, isang pagsabog ng enerhiya ay dahan-daang dumaloy sa espadang may ulo ng tigre. Sa sumunod na segundo, galit na sumigaw si Fanjang at biglang ikinaway ang kanyang mga kamay. Ang talon ay umungal, at ang mabangis na tigre na inilalarawan sa kutsilyo sa ulo ng tigre ay tila may buhay din, isang dagendong ng tigre ang narinig, at pagkatapos ay tumalon. Kabanata 1478. Dumadagendong. Nagbanggaan ang dragon at ang tigre, at kumalat ang takot sa buong paligid kasama si Yue. Nakita ko na ang figure ng gintong dragon ay agad na nahiwalay mula sa mabangis na tigre, at ang nakakatakot na talon ay matalas at dumiretso kay David. Napakabilis ng talon at direktang tumama kay David. Boom! Nagkaroon muli ng malakas na ingay, at agad na naputol si David at nasugatan sa dibdib. Marahas ding lumipad pabalik ang katawan. Tumama si Fanjang, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang kamay, ngunit pinadulas ang kanyang kamay, at muling tumama ang matatalas na talam. Mabilis itong tumawid sa katawan ni David. Brush brush. Sunod-sunod na nilaslas ang katawan ni David, at biglang lumabas ang dugo. Maya-maya, natatakpan na ng galos si David. Malaki ang ipinagbago ng mukha ni David, at ang malakas na kapangyarihan ng dragon ay patuloy na pumapalibot sa kanyang katawan, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang matalim na gilid. Ang hindi masisirang gininto ang katawan ni David ay maaaring masira, at umaasa sa kanyang makapangyarihang laman na katawan, walang paraan upang pigilan ang talim na ito. Nang makita ang kalunos-lunos na hitsura ni David, tumawa si Fanjang, sa iyong lakas, maaari mong baligtarin ang mundo ng martial arts sa Kyoto. Parang ang mundo ng martial arts ay talagang malungkot. Hindi nagsalita si David, dahan-dahan siyang bumangon sa lupa at nagngangalit ang mga ngipin. Dahil ang lakas ay hindi maihahambing kay Fanjang, plano ni David na hulihin siya gamit ang mahika, hanggat nag-iiwan siya ng pagkakataon para sa kanyang sarili, makakatakas siya, umaasa sa bilog ni Chenkon. Isang malabong asul na liwanag ang lumitaw sa katawan ni David, na sinundan ng isang mapusyaw na asul na apoy sa Dragon Slaying Sword. Ito ay isang espiritong apoy para sa pagdadalisay ng mga tabletang panggamot. Spirit Fire Slash. Napabuntong hininga si David at agad na tumakbo palayo. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang umuungal na apoy na dragon. Nang marinig ang malakas na dagendong ng dragon, naglabas ito ng espiritual na apoy at mabilis na sumugod kay Fanjang. Nanliit ang mga mata ni Fanjang, maaari talaga akong gumamit ng Spirit Fire, mayroon talaga akong mga kasanayan.
Pagkatapos magsalita ni Fanjang, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, may binulong siya sa kanyang bibig, at maririnig ang dagendong ng isang tigre, ngunit nakita niya ang isang tigre, tulad ng isang tigre na gawa sa yelo, na lumitaw ng wala saan. Ang tigre ay umungal ng malakas at ang mga haligi ng tubig ay tumaas sa langit. Ang apoy at tubig ay hindi naghahalo. Sir, alin mo ako? Malakas na sumigaw si Fanjang, at ang nagyayelong tigre ay dumiretso sa apoy na dragon. Zizizi. May tunog na tila nagliliyab na apoy. Ang espiritual na apoy sa katawan ni Huolong ay lumabo ng husto, ngunit hindi ito naapula. Sa halip, nabasag nito ang tigre ng yelo at tinungo si Fanjang. Nasusunog talaga si Simadi. Isang senyales ng gulat ang agad na sumilay sa mga mata ni Fanjang. Bago pa siya makapag-react ay bumagsak na sa kanya ang apoy. Agad na nabalot ng apoy si Fanjang, at ang nakakapasong nasusunog na sensasyon ay nagparamdam kay Fanjang ng sakit. Nagulat si Fanjang, at isang kulot na itim na ambon ay agad na lumitaw mula sa kanyang katawan. Ang itim na ambon ay namuo at naging isang piraso ng baluti at direktang binalot ang kanyang katawan dito. Inaasahan niyang gamitin ang pamamaraang ito upang mapatay ang apoy sa kanyang katawan. Nang makita ito, si David ay nagmamadaling nagsaksak gamit ang isang espada, at ang makalangit na espada ay kumikinang na may malamig na liwanag at direktang tumusok kay Fanjang. Kung kaya niyang patayin si Fanjang gamit ang isang espada sa pagkakataong ito, hindi na kailangang habulin ng taong ito si David. Good boy? Kung may pagkakataon kang makatakas, maglakas loob ka pa ring pumatay. Galit na galit si Fanjang nang makita niyang sinamantala ni David ang pagkakataon na patayin siya. Ang backhand ng tigre-headed sword sa kanyang kamay ay isang alon, at ang condensed blade edge ay direktang sumalubong dito. Bagamat si Fanjang ay nasunog ng apoy ng espiritu, ang kanyang pagpupersage ay higit sa karaniwang tao. Sa gayong mga kalagayan, nagawa pa rin niyang lumaban. Boom! Nagbanggaan ang mga talim ni Janmang, nahati ang mga kalapit na burol, at gumulong ang mga bato. Ang nakakatakot na puwersa ay agad na nagpa-atras ng 10 metro si David, na nagdagdag ng maraming sugat sa kanyang katawan. Ang apoy sa katawan ni Fanjang ay namatay, at ang baluti na tinatakan ng itim na ambon ay direktang nasira. Bagamat hindi ito nagdulot ng malaking pinsala kay Fanjang, napahiya rin ito kay Fanjang. Puno ng marka ng usok ang mukha, at ang mga damit ay lalong sira-sira. Kabanata 1479. Sa tingin ni Fanjang, ang nalilitong ekspresyon sa kanyang katawan ay nagpakita ng nakakapangilabot na ekspresyon. Ang matalas na mata ay nagpapanginig sa mga tao. Anak, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay mo. Nagsimulang tumaas muli ang aura ni Fanjang. Naramdaman ni David ang hininga ng katawan ni Fanjang, at ang kanyang mukha ay lalong naging pangit. Akala niya kaya niyang patayin si Fanjang sa isang suntok lang. Ngunit sa huli, minamaliit niya ang lakas ng Wow Pick. Ngayong nawala na siya ng pinakamagandang pagkakataong makatakas, nagsimulang makaramdam ng kaunting pagsisisi si David. Sa sandaling ito, maaari na lamang siyang umasa sa Nagel iligtas buhay na katawan na ibinigay ni Mr. Shi. Talagang makapangyarihan ang rurok ni Marky Wu, ngunit nakakalungkot na hindi alam ang iyong talento. Hindi ka nakapasok sa kaharian ni Marky Wu sa loob ng maraming taon. Napabuntong hininga si David at sadyang galitin si Fanjang. Alam niya na kapag galit na galit ang mga tao, nagkakamali. Nakinig si Fanjang sa kahihiyan ni David, at syempre galit ang mukha niya. Sa napakaraming taon, hindi pa siya nakatapak sa kaharian ng dakilang Marky. Ito ay palaging isang masakit na lugar sa puso ni Fanjang. Ipinakita na ngayon ni David ang kanyang peklat sa kanyang harapan, paanong hindi magagalit si Fanjang. Gusto mo bang mamatay? Inilagay ni Fanjang ang espadang may ulo ng tigre sa likod niya, at nagsimulang magtipon sa kanyang mga kamay ang mga pagsabog ng kinang. Ang mga pagsabog ng kinang na ito ay sumunod kay Fanjang, at kinakanta pa rin ni Fanjang ang mga salita. Nakita ko ang isang string ng mga salita na kumikislap sa hangin, kumikislap na liwanag. Hindi ka lang marunong mag-spell, ngayon na ang panahon para matikman mo ang kapangyarihan ko. Tulad ng sinabi ni Fanjang, ang mga salita ay biglang natipon at sumambulat sa nakasisilaw na liwanag. At agad ding lumipat ang nakakatakot na aura patungo kay David. Napakunot ng noo si David, nababalisa sa kanyang puso. Kung magpapatuloy ito, hindi siya makakahanap ng paraan para makatakas. Swish!
Di nagtagal, isang hugis ng lungsod ang nabuo sa hangin, tulad ng isang bakal na tore. Marahas na idiniin si David. Pakiramdam ni David ay huminto ang hangin sa kanyang paligid, at ang kanyang buong katawan ay tila dinidiin pababa sa bundok. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang pumutok, at ang mga paa ni David ay nahulog din sa lupa. Si David ay hindi nang ahas na manatili sa isang tabi, inalis ang dragon-slaying sword, biglang iwinagayway ang kanyang mga palad, at ang gintong liwanag ay agad na sumalubong sa kanya. Boom! Agad na sumabog ang nakakatakot na enerhiya. Naramdaman na lang ni David na nanlamig ang kanyang katawan, na sinundan ng walang katapusang kadiliman. May mga sugat sa buong katawan niya, na nagngangalit kay David. Hindi ko alam kung gaano katagal, pakiramdam ni David ay nakulong siya sa isang hola, na papaligiran ng walang katapusang kadiliman. Ang paghinga ay naging napakahirap din. Hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Sa sandaling ito, ang boses ni Fanjang ay nagmula sa itaas ng ulo ni David. Sa sandaling ito lamang nag-react si David, at isang malaking puwersa ang direktang tumama sa lupa. No wonder, sa isang iglap ay madilim sa harapan ko at nahirapan akong huminga. Ang isang pagsabog ng espiritual na kapangyarihan ay agad na namuo sa talampakan ng kanyang mga paa, at ang katawan ni David ay tumalon. Tinitigan ni David si Fanjang na may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha, at kahit na ang mga pagsabog ng matinding sakit ay nagpabatid kay David na maaaring hindi ito kakayanin ng kanyang katawan ng matagal. Hinanap ni David ang Nagel Iligtas Buhay na rune sa kanyang katawan at nilayon niyang gamitin ang Nagel Iligtas Buhay na rune para labanan ang suntok ni Fanjang saglit, ngunit sinamantalan niya ang pagkakataong makatakas. Kung patuloy kang lalaban, wala talagang pagkakataon. Tila nakita ni Fanjang ang intensyon ni David na tumakas, at bahagyang umangat ang kanyang bibig. Gusto mo bang tumakas? Ayaw mo bang makaganti sa girlfriend mo? Nang matapos magsalita si Fanjang, nagsimulang tumaas ang ambon ng dugo sa kanyang katawan. Ang pulang dugong ambon ay naglalabas ng isang napakapamilyar na espiritu kay David. Ito ang hininga ni Sonya. Ang mga mata ni David ay dilat, at ang kanyang mukha ay lalong nagagalit. Hindi niya inaasahan na sinipsip din ni Fanjang ang dugo ni Sonya para lumakas ang kanyang lakas. Ang dugo ng iyong kasintahan ay talagang ang pinakamahusay na mapagkukunan ng paglilinang sa mundo. Sayang nga ang dami kong nadala, pero hindi ko pa rin nagawang makapasok sa kaharian ng Great Marquis. Nakakahiya, nakakahiya. Mapaglarong tiningnan ni Fanjang si David, sa pagkakataong ito ay ikinagalit niya si David. Kabanata 1480. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin, alam niyang sinasadya siya ni Fanjang ng ganito, ngunit hindi napigilan ni David ang kanyang sarili. Ang aura ni David ay patuloy na tumataas, ang layunin ng pagpatay ay nasa lahat ng dako. Isang pares ng mga mata ang nakatitig kay Fanjang, gustong kagatin si Fanjang hanggang mamatay. Huwag mo akong tignan ng ganyan, patayin mo ako kung kaya mo, kung hindi mo ako papatayin, itutuloy ko ang pagsipsip ng dugo ng girlfriend mo, baka mapatay ko siya. Ngumiti si Fanjang, at may kaunting evil charm sa kanyang ngiti. Pumunta ka sa impyerno. Galit na galit si David. Sa sandaling ito, hindi na niya iisiping tumakas muli. Nang makitang nagalit si David, nagpakita si Fanjang ng nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Ang katawan ni David ay bahagyang kumikinang na may gintong liwanag, at ang kanyang buong katawan ay parang isang shooting star, dumiretso sa Fanjang. Si Fanjang ay hindi nagmamadali, ang kanyang kanang kamay ay dumausda sa kanyang dibdib, at ang sinag ng liwanag ay mabilis na namuo. Bang! Sinuntok ni Fanjang, at isang malaking kamao ang agad na tumama sa dibdib ni David. Ang suntok ni Fanjang ay direktang nag-activate ng Nagel Iligtas Buhay na rune sa katawan ni David. Nakakita ako ng pulang ilaw mula sa Nagel Iligtas Buhay na rune, at ang napakalaking puwersa ay nagpalipad kay Fanjang ng baligtad sa isang iglap. Sa kabilang banda, nahulog si David sa lupa at tumingin sa rune sa harap ng kanyang dibdib. Ang Nagel Iligtas Buhay na rune ay naging abo at nawala. Alam ni David na kung hindi dahil sa Nagel Iligtas Buhay na rune, tiyak na papatayin siya ng suntok na ginawa ni Fanjang ngayon. Tumayo si Fanjang at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, napakalakas ng rune na Nagel Iligtas ng buhay, ngunit ngayon ay nakita ko na kung ano ang magagamit mo para iligtas ang iyong buhay. Dahan daw ang naglakad si Fanjang patungo kay David, ang hininga ng kanyang katawan ay tumataas sa bawat hakbang, na nagdadala ng walang katapusang pang-aapi kay David.
Alam ni David na kung susundan niya si Fanjang na lumaban gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, ito ay parang paghampas ng bato ng itlog. Dahan daw ang tumayo si David at huminga ng malalim, at mariing sinabi, lumaban ka. Pagkatapos magsalita, biglang kumagit si David, at bumulwak ang isang bibig ng dugo mula sa dulo ng kanyang dila. Kaagad pagkatapos nito, ang ambon ng dugo ay mabilis na nasipsip sa katawan ni David, at ang paghinga ng katawan ni David ay nagsimulang tumaas ng mabilis. Ang paglilinang ni David ay mabilis na lumalaki, ang kanyang gininto ang katawan ay yumayabong, at ang kanyang gininto ang katawan ay nagsisimula na rin. Blood burning. Mukhang importante talaga sa'yo ang girlfriend mo. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Fanjang. Alam niya ang mga kahihinatnan ng pagsunog ng asensya ng dugo. Kapag sinunog niya ang asensya ng dugo at pilit na pinagbuti ang kanyang paglilinang, makakaapekto ito sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Kung susunugin niya ang kakanyahan ng dugo, siya ay magiging ganap na walang silbi, at hinding-hindi niya magagawang magtanim. Hindi inaasahan ni Fanjang na magagalit si David sa sarili niyang dalawang salita at masusunog ang kanyang dugo. Gayunpaman, hindi natakot si Fanjang. Kahit nasunugin ni David ang kanyang kakanyahan ng dugo at pilit na pinagbuti ang kanyang paglilinang, 108,000 milya pa rin ang layo niya sa kanya. Siya na ngayon ang tuktok ng marquee, at siya ay hindi mapapantayan ni David. Pumunta ka sa impyerno. Galit na sigaw ni David, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na liwanag, at ang mga gintong ilaw ay nakapalibot sa kanyang mga kamao. Banal na kamao ng liwanag. Isang ihip ng hangin ang umihip sa isang iglap, at ang kamao ng hangin ay namamaos, at ito ay lumapit kay Fanjang na may hininga ng kamatayan. Lumitaw ang mga bitek sa ilalim ng mga paa ni David, na kumakalat ng makapal sa 10 metro. Makikitang naubos na ng suntok ni David ang lahat ng lakas ng kanyang pag-iisip. Ang ngiti sa mukha ni Fanjang ay agad na natigil, at napalitan ng hindi mapapantayang kapal. Pagkatapos ay isang malakas na hiyawan at isang suntok ang sumalubong sa kanya. Boom! Nabangga ni Shengguang Fist ang espiritu ni Fanjang. Dumagundong ang bato at nagsimulang gumuho. May usok at alikabok sa lahat ng dako, at ang lupa ay nanginginig. Napaatras ng ilang hakbang ang figure ni Fanjang, at ang pag-unlad ni David sa cultivation ay lubos na nagpapataas ng kanyang lakas. Ngunit kung paanong ang usok at alikabok ay hindi nawala, ang anyo ni David ay biglang tumaas mula sa usok at alikabok, at ang walang katapusang kinang ay sumilay sa ibabaw ng boksingero ni David. Saglit na natigilan si Fanjang, itinaas ang kanyang kamay at tinamaan ang balakid, ngunit sa kasamaang palad, nalampasan ang balakid sa isang iglap, at pagkatapos ay natama ng malakas si David sa dibdib. Kabanata 1481. Lumipad palabas ang katawan ni Fanjang at direktang bumagsak sa gilid ng burol na hindi kalayuan, na naging sanhi ng pagyanig ng bundok. Malamig na tiningnan ni Fanjang si David, hindi ko inaasahan na masusunog mo ang asensya ng dugo at pagbutihin ang iyong lakas, ngunit nakakalungkot na hindi magtatagal ang iyong asensya ng dugo. Pagkatapos ng isang kapat ng isang oras sa pinakamaraming, pagkatapos ng isang kapat ng isang oras ay magiging isang pailay ka, nakakatay ng iba. Sapat na ang isang quarter ng isang oras para patayin ka. Baka sa mukha ni David ang pagpatay. Dahil nagpasya siyang magsunog ng dugo, dapat niyang patayin si Fanjang. Hahaha, masyado kang kumpiyansa, kahit magsunog ka ng dugo, paano mo maihahambing ang iyong sarili sa akin, ikaw ay isang batang mabalahibo at ang lakas ng loob mong magsalita. Si Fanjang ay tumawa ng malakas, ang kanyang mga mata ay puno ng mapaglaro. Hindi pinansin ni David si Fanjang. Wala siyang maraming oras, kaya hindi siya maaaring mag-aksaya ng 1 minuto o 1 segundo. Nakita ko ang mga binti ni David na nanginginig, at ang kanyang katawan ay parang palason ni Li Zuan, dumiretso sa Fanjang. Marahas na nabasag ang gintong kamao sa bilis ng pagwasak ng mga patay. Nanlamig ang mukha ni Fanjang, ngunit biglang nawala ang kanyang katawan. Ang putok ni David ay diretsyong tumama sa burol. Dumadagindong. Ilang sandali, ang buong burol ay nagsimulang umungol, tulad ng isang pagsabog ng bulkan, mga bato na lumilipad at ang bundok ay gumuho. Sumimangot si David at medyo naging pangit ang mukha. Kung ang Fanjang na ito ay umiwas lamang at hindi direktang humarap sa kanya, si David ay agad na magiging lumpo pagdating ng panahon. Natatakot ka ba sa akin? Umalis si David at sarkastikong sinabi kay Fanjang. Natatakot ka ba sa akin?
Humalaklak si Fanjang, sabi ko, kahit sunugin mo ang iyong asensya ng dugo at pilitin mong pagbutihin ang iyong paglilinang, wala itong halaga sa harap ko. Kung hindi ka natatakot, bakit kailangan mong magtago? Malamig na tanong ni David. Alam kong iniinis mo ako, pero bibigyan kita ng pagkakataon at sisiguraduhin kung matatalo ka. Nang matapos magsalita si Fanjang, humigpit ang paghinga ng kanyang katawan. Nasunog din ang dugo ni David, at pagkatapos ng dagindong, ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay talagang nagkaroon ng maladugo na kulay. Nang makita ito, nabaliw din si Fanjang, at ang walang katapusang paghinga ay lumakas at lumakas. Hayaan mo akong sumama. Malakas na sumigaw si Fanjang, at pagkatapos ay sumuntok, humampas sa hangin, umungal ang tigre. Hindi nagdalawang isip si David at ikinaway din ang kamao niya. Isang hangin ang lumabas at umungal ang dragon. Nag-away ang dalawa nang hindi nagtatago. Alam ni David na wala siyang gaanong oras, kaya bawat shot ay isang desperado na shot. Sa isang kisap mata, ang duo ay nakikipaglaban sa 12-dosenang mga trick. Lalong natakot si Fanjang sa sandaling ito. Hindi niya inaasahan na ang kapangyarihang ipinakawala ni David ay sobrang nakakatakot. Karagdagan pa, ang katawan ni David ay napakatigas, at hindi siya natatakot na lumaban pa. Ang ilaw sa katawan ni Fanjang ay lumalabo at lumalabo, na nagiging sanhi ng pagkabigla sa mga mata ni Fanjang. Ngunit hindi natakot si Fanjang. Kung hindi niya magagawa iyon, gagamitin niya ang bilis para maantala ang oras. Habang lumilipas ang panahon, si David ay magiging parang patay na asong kakatayin. Pumunta ka sa impyerno. Isang suntok si David, kinang sa lahat ng dako, at agad na tumagos ang gintong dragon sa katawan ni Fanjang. Nagulat si Fanjang, at mabilis na umatras ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang katawan na kumakalat sa paligid. Isang biglaang tunog ng tunog ang lumitaw sa dibdib ni Fanjang, at agad na bumuhos ang dugo, na nagkulayan ng pula sa lupa. Tumingin si Fanjang sa nasugatan na katawan na may galit sa kanyang mga mata. Ang talino mo para saktan ako ng ganito. Nang matapos magsalita si Fanjang, napuno ng itim na ambon ang kanyang katawan, at ang itim na ambon ay namuo sa sugat sa kanyang dibdib, at sa wakas ay gumaling ang sugat. Kumunat ang noo ni David. Hindi niya inaasahan na hindi niya magagawang patayin si Fanjang. Ang tuktok ng wow ay tiyak na hindi dapat maliitin. Halika ulit. Puno ng fighting spirit si David at galit na sumigaw. Lumiwanag ang figure ni David at dumiretso kay Fanjang. Ngunit paulit-ulit na umatras si Fanjang, sadyang iniiwasan ang pag-atake ni David. Kabanata 1482. Don't you dare fight me. Tinanong ni David si Fanjang matapos makitang paulit-ulit na umaatres si Fanjang para maiwasan ang sarili niyang pag-atake. Nahihirapan ka ngayon, bakit kita guguluhin? Kapag natapos na ang oras, natural kang susunod. Ayaw nang makipag-away ni Fanjang kay David, pagkatapos ng lahat, hindi ito iginiit ni David ng mahabang panahon. Nasa tuktok ka ng marquee, at kung minsan ay natatakot ka. Tinuwanan ni David si Fanjang. Ngunit sa pagkakataong ito, malamig na ngumiti si Fanjang, walang silbi, hindi mo kailangang gumamit ng mga agresibong taktika laban sa akin. Pagdating ng panahon, marirealize mo na ang pinag-uusapan ngayon ay kalokohan. Malungkot ang mukha ni David at hindi siya nagsalita. Alam niyang nauubos na ang kanyang oras at hindi niya kayang sayangin ang 1 minuto o 1 segundo. Pagkatapos ay huminga si David at naglakad patungo kay Fanjang. Ngunit patuloy na sinamantala ni Fanjang ang kanyang bilis para umiwas. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin, sunod-sunod na suntok, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Tandaan ang URL. Masyadong mabilis ang bilis ni Fanjang, ang dalawang tao sa sandaling ito ay parang pusa at daga. Tila nasiyahan si Fanjang sa pakiramdam ng hinahabol na may ngiti sa kanyang mukha. Tumigil si David at malamig na tumingin kay Fanjang. Ano? Nauubusan ka na ba ng lakas? Nakangiting tanong ni Fanjang. Hindi nagsalita si David, kumikinang sa lamig ang kanyang mga mata. Tumigil din si Fanjang nang makita niyang hindi gumagalaw si David. Nakita kong nagtaas ng kamay si David, medyo nanginginig yung paa niya, tapos may sinabi siya sa bibig niya. Ang mga sinag ng liwanag ay nagmula sa paa ni David. Biglang nawala ang paligid, at ang dalawang tao ay tila nagpalit ng pwesto. Space magic. Bahagyang kumunat ang noo ni Fanjang nang makita niya ito.
Sa sandaling ito, si David, si Longjing ay patuloy na kumikislap, at ang dugo sa kanyang katawan ay kumukulo sa lahat ng oras. Tumulo sa lupa ang malamig na pawis sa kanyang noo at agad na sumangga. Hindi gaanong alam ni David ang tungkol sa mahika sa kalawakan, at wala siyang magagawa tulad ni Gefuhay, na maaaring lumikha ng espasyo gamit ang isang alon ng kanyang kamay. Ngayon ay magagawa na lamang niya ang kanyang makakaya na gumamit ng space magic para makita kung kaya niyang kontrolin si Fanjang. Sa sandaling ito, si Fanjang ay nakulong sa ganitong estado, at ang buong tao ay nakaramdam ng matinding pagpipigil. Ngayon, tingnan mo kung saan ka pupunta. Tumigil si David at sumugod kay Fanjang. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Fanjang, ngunit ibinaba niya ang kanyang mga kamao para umatake. Bang bang bang! Ang bilis ng dalawang tao ay napakabilis, at sila ay nagbanggaan sa isang iglap, na may isang kislap lamang ng gintong liwanag. Hindi nagtagal ay naghiwalay ang dalawa, at ang katawan ni David ay binomba ng nakakagulat na mga sugat. Napabuntong hininga si David at tinitigan si Fanjang. Nakagawa siya ng isang nakamamatay na pagkakamali sa puntong ito. Bagamat gumamit siya ng teknolohiya sa kalawakan upang makuha si Fanjang, ang malaking pagkonsumo ng espiritual na kapangyarihan ay naging dahilan upang makipaglaban siya kay Fanjang, at hindi siya gumamit ng anumang kalamangan. Kung patuloy siyang gumastos ng ganito, alam ni David na sa loob ng ilang minuto ay tiyak na matatalo siya. Nakita rin ito ni Fanjang, isang bahagyang nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, siguro ay gumugol ka ng maraming lakas sa paggamit ng space technique na ito. Titingnan ko kung gaano katagal ka magtatagal sa kapangyarihan na iyong sinusunog upang pagalingin ang esensya ng dugo. Ano? Si David ay nagluwa ng isa pang subo ng dugo, ang kanyang mukha ay malungkot, at siya ay naglakad muli patungo kay Fanjang na may pag-aatubili. Ang ginintoang kamao ay nagdala ng walang katapusang puwersa, at ginugol ni David ang lahat ng suntok ng buong lakas. Sinundan ni Fanjang si David ng buong lakas. Nang walang kaunting pagwawalang bahala, alam ni Fanjang na si David na ang kanyang huling namamatay na labanan. Pagkatapos ng 10 hampas. Bagamat may mga sugat sa katawan ni Fanjang, hindi ito malaking problema. Napaka-desperado ni David, humihingal siya at tumingin kay Fanjang, puno ng pag-aatubili ang kanyang mukha. Ang nakapalibot na tanawin ay unti-unting nagbabago, at ito ay bumalik sa orihinal nitong hitsura. Kabanata 1483. At ang hininga ni David ay unti-unting nawawala at nalalanta. Ah! Paano mangyayari ito, bakit ganito? Napasigaw si David sa sakit. Ni hindi man lang niya nakita ang kanyang ina, naghihirap pa rin si Sonia, hindi pa siya naligtas, at hindi niya alam ang kanyang pagkatao. Pero namatay ba ito ng ganito? Ayaw ni David, ngunit mabilis na nawala ang hininga sa kanyang katawan, at sa wakas ay bumagsak ang katawan ni David. Gusto niyang bumangon muli, ngunit nalaman niyang wala ng lakas ang kanyang katawan. Lumapit si Fanjang at malamig na tumingin kay David. At si David ngayon ay gaya ng sinabi ni Fanjang, parang patay na aso na kinakatay ng iba. Maraming kayamanan sa iyong katawan, tila hindi kita maaaring ipadala sa impyerno. Nakangiting sabi ni Fanjang. Hindi nagsalita si David, nagpupumiglas pa siya, gusto niyang tumayo. Kahit na ang kanyang katawan ay wala ng espiritual na lakas, si David ay kailangang bumangon sa lakas ng kanyang katawan. Mamatay man siya, hindi siya pwedeng mamatay na parang patay na aso. Ngunit nang iangat ni David ang kanyang ulo, natapakan ito ni Fanjang. Paf! Sa wakas, malakas na bumagsak ang itinaas na kalahating katawan. Tumigil ka na sa pagpupumiglas, walang kwenta, isusuko mo na lahat ng kayamanan sa katawan mo, hahayaan kitang pumili ng pinaka-komportableng paraan para mamatay. Tumingin si Fanjang kay David na may mapang-asar na ngiti sa kanyang mukha. Nanaginip ka. Matiim na tinitigan ni David si Fanjang. Kahit na alam ni David na siya ay mamamatay, hindi niya hinayaang makakuha ng anuman si Fanjang. Okay, dahil hindi ka susuko, dudurugin ko yung ulo mo. Sabi ni Fanjang, itinaas ang kanyang paa at tinapakan ang ulo ni David. Ngunit bago bumagsak ang mga paa ni Fanjang, huminto siya sa himpapawid. Naramdaman niya ang isang malakas na hininga na paparating. Kaagad pagkatapos, nakita ko ang figure mula sa malayo at malapit. Hindi ko nakikita ang taong iyon na naglalakad, ngunit ang figure ng taong iyon ay mabilis na lumalapit. Nang inig ang puso ni Fanjang, hinailan niya ang kanyang mga paa at tinitigan ang taong dumating.
Ang taong darating ay nakasuot ng Chinese tunic suit at salamin at mukhang magalang. Gayunpaman, napakalakas ng aura sa kanyang katawan. Ang mukha ni Fan Jiang ay biglang naging napakapangit matapos makita ang taong paparating. Mr. Shi. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Fan Jiang. Si Mr. Shi ay hindi man lang tumingin sa Fan Jiang na iyon, ngunit tumingin kay David, na puno ng dugo. Kailan ba magiging mas mapusok ang pagkatao mo? Pagkatapos magsalita ni Mr. Shi, marahang iwinagayway niya ang kanyang palad, at isang malambot na hangin ang dumampi sa kanyang mukha. Nakaramdam na lang ng lakas si David sa kanyang katawan at biglang tumayo. Mr. Shi. Hinarap ni David si Mr. Shi, puno ng pagkalito ang mukha niya. You have a chance to escape, why not? Dahil ba sa ilang sarkastikong salita? How about a few words? Hanggang sa magkaroon ka ng absolute power, patience is the most important thing you need to do. Ang pakikipag-date sa kamatayan ay ang pag-alam na hindi mo ito magagawa, ngunit ang pagnanais na gawin ito. Hindi sa lahat ng oras na mayroon kang swerte, at hindi sa tuwing may sumasadip. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang naghihintay para sa iyo? Ang iyong buhay ay hindi sa iyo, at maraming tao ang naghihintay para sa iyo. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Si Mr. Kalmado ang mukha ni Shi, ngunit ang bawat salita ay may napaka-harsh na tono. Parang sinasaway ng matatanda ang kanilang mga anak. Pulang-pula at puti ang mukha ni David dahil sa sinabi ni Mr. Shi, at ibinaba niya ang kanyang ulo, parang batang nagkamali. Nasa gilid niya si Fan Jiang, ngunit pinanatili siya ni Mr. Shi sa hangin, na lalong nagpaalab sa galit ni Fan Jiang. Ang apelyido ay Shi, itong si David ay papatayin ko ngayon, gusto mo bang makialam sa mga bagay-bagay? Namula si Fan Jiang at sinigawan si Mr. Shi. Kabanata 1484. Pagkatapos ay dahan-daang ibinaling ni Shi ang kanyang ulo para tingnan si Fan Jiang, hindi mo siya mapapatay. Bakit? Namangha si Fan Jiang. Dahil nandito ako, hindi mo siya mapapatay. Mahinahong sabi ni Mr. Shi. 20 taon na ang nakalipas hindi ako ang iyong kalaban, ngunit ngayon kung sino ang nabubuhay at namamatay. Biglang tumaas ang aura ni Fan Jiang. Maaari kitang patayin 20 taon na ang nakalipas at kaya ko pa. Kalmado pa rin ang mukha ni Mr. Shi, at nagsalita pa rin siya sa hindi nagmamadaling boses na iyon. Bagamat banayad ang tono, ngunit may isang uri ng lakas. Pangit ang mukha ni Fan Jiang, at agad niyang kinuha ang kutsilyong may ulo ng tigre sa kanyang kamay. Ngunit sa pagtingin sa kalmadong hitsura ni Mr. Shi, nabaligtad ang puso ni Fan Jiang. Matagal na akong walang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano kay Mr. Shi. Pagkaraan ng ilang sandali, inalis ni Fan Jiang ang espadang may ulo ng tigre. Dahil gusto mong iligtas itong si David, hindi ko siya papatayin, gusto ng Martial Arts Alliance na siya ay mamatay sa ngalan ng Martial Arts Alliance. Nang matapos magsalita si Fan Jiang, tumalikod na siya at aalis na sana. Sinundan niya si David nang walang anumang hinaing o galit, ngunit si Zhu Jishan lamang ang naniwala sa kanya, at hindi siya dapat magkasala sa pagsunod kay Mr. Shi sa bagay na ito. Dahil natatalo si Fan Jiang, hindi niya alam kung siya ang kalaban ni Mr. Shi. Binayaan ba kita? Tanong ni Mr. Shi. Natigilan si Fan Jiang, hindi ko na siya papatayin, ano pa ba ang gusto mo? Patayin kita. Dahan-daang sabi ni Mr. Shi. Patayin kita. Ang mga maiikling salitang ito ay nagpang-inig kay Fan Jiang, at hindi niya maiwasang umatras ng ilang hakbang. Huwag mong isipin na natatakot ako sayo, kung lalaban ka talaga, talo ka. Maingat na tiningnan ni Fan Jiang si Mr. Shi at sinabi. Matatalo ba silang dalawa? Biglang ngumiti si Mr. Shi, you deserve it too. Nang bumagsak ang boses, biglang nag-iba ang aura ni Mr. Shin. Ang orihinal na kalmadong mukha ay agad na napuno ng layunin ng pagpatay ni Ling Lai, at ngayon si Mr. Shi ay parang isang Diyos na pumatay. Ang malamig na pagpatay na layunin sa kanyang katawan ay nakaramdam ng pagkagulat kay David. Naramdaman ni Fan Jiang ang pasabog na hininga ni Mr. Shi, kaya hindi niya napigil ang umatras ng 2 hakbang. Ang apelyido ay Shi, ikaw at ako ay walang hinaing o sama ng loob, hindi mo ako kayang ipaglaban hanggang kamatayan, tama ba? Sinabi ko na ang lahat, kung hahayaan mo si David, hindi na niya ito guguluhin pa. At ngayon ang buong mundo ng martial arts ay gusot na sa lugaw, hindi mo ako mapapatay dahil sa pagkatao ko bilang isang evil cultivator, di ba?
Kung ganoon, hindi mo ba opisyal na papatayin ang kalahati ng buong mundo ng martial arts? Si Fan Jiang ay humihingi ng awa kay Mr. Shi. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan, gawin natin. Nagawa na ni Mr. Shi ang kanyang desisyon. Nang makita ito, napaungol lamang si Fan Jiang gamit ang malakas na boses, ang espadang may ulo ng tigre sa kanyang kamay ay naglaro na parang tigre, at isang nakakatakot na puwersa ang tumaas sa kalangitan, at ang nakakatakot na talim ay lumapit kay Mr. Shi. Pagharap sa nakakatakot na talim, dahan-dahang itinaas ni Mr. Shi ang kanyang kamay at mahinahong tiningnan ito. Si Mr. ang pagganap ni Shi ay lalong nagpagalit kay Fan Jiang. Ang kutsilyong may ulo ng tigre sa kanyang kamay ay naglalabas ng liwanag at ang talim ay mas matalas pa. Ngunit kasabay ng sunod-sunod na alon ng nakakatakot na mga talim na lumapit kay Mr. Shi, itinaas ni Mr. Shi ang kanyang kanang kamay at marahang tinapik pasulong. Umihip ang hangin, at bumagsak ito sa gilid ng pakpak ng mga alon. Ang nakakatakot na talim, pagkatapos mahawakan ang hiningang binaril ni Mr. Shi, ay agad na nawala ng walang bakas. Walang mga epekto sa langit at lupa, at walang nakakabinging tunog. Ang matinding suntok ni Fan Jiang ay tahimik na nalutas. Medyo natulala si David, hindi pa siya nakakita ng ganoong kapangyarihan. Nanlaki din ang mga mata ni Fan Jiang na iyon at hindi makapaniwalang tumingin sa eksenang nasa harapan niya. Iyon ang pinakamalakas na suntok niya ngayon lang. Dahil napakadaling nalutas, kitang-kita ang pagkakaiba ng lakas niya at ni Mr. Shi. Ang puso ni Fan Jiang ay puno ng gulat, matagal na siyang nawala ng lakas ng loob na sumigaw kasama si Mr. Shi. Ngayon isa lang ang iniisip ni Fan Jiang, at iyon ay ang pagtakas. Alam niyang wala siyang pagkakataong manalo. Kabanata 1485. Gusto mo bang tumakas? Tila nakita ni Mr. Shi ang iniisip ni Fan Jiang at dahan-dahang sinabi. Hindi nagsalita si Fan Jiang, ngunit sa sandaling ito, tila nakita niya ang anino ni David. Ngayon lang ito tinanong ni David sa sarili niya. Pero ngayon na niya. Sa sandaling nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumalikod si Fan Jiang at tumakbo, lahat ng enerhiya ay naipon sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang bilis ay umabot sa sukdulan sa isang iglap. Gusto niyang tumakas dito at hindi na pumunta sa Kyoto. 20 taon siya sa isang madilim na piitan. Lumabas ka ngayon, huwag mamatay. Hindi pa siya nakakatuwa. Napakabilis ni Fan Jiang kaya nawala siya sa isang kisap mata, ngunit mukhang hindi nagmamadali si Mr. Shi. Tandaan ang URL. Hindi ka ba maghahabol? Tanong ni David kay Mr. Shi sa mahinang boses. Hindi siya makatakbo. Bumagsak ang boses ni Mr. Shi, ngunit nawala ang tao. Nalaglag ang panga ni David sa gulat. Hindi pa niya opisyal na nakitang kumilos si Mr. Shin, ngunit nang makita niya ito ngayon, lubos na naunawaan ni David kung bakit nakilala ng mga tao sa Kyoto Martial Arts World si Mr. Shin na parang daga na nakakakita ng pusa. Nang tumakbo si Fan Jiang sa malayo, lumingon siya sa likod at nalaman niyang hindi nahuli si Mr. Shi, kaya nakahinga siya ng maluwag. Damn, masyadong baluktot yan. Tinapik ni Fan Jiang ang kanyang dibdib. Ngunit sa sandaling nakahinga siya ng maluwag, naramdaman ni Fan Jiang ang isang bagzo ng hangin sa likuran niya. Nang lingunin niya, nakita niyang nasa likuran niya si Mr. Shi, agad na nagulat si Fan Jiang, at siya ay sumuray-suray at muntik ng mahulog. Hindi ka makakatakas. Ipinatong ni Mr. Shi ang kanyang kamay sa kanyang likod at tahimik na sinabi. Si Fan Jiang ay tumingin kay Mr. Shi nang may takot. Nalaman niyang hindi tumatakbo si Mr. Shi at hindi gumagalaw ang mga paa ni Mr. Shi. Lumilipad talaga si Mr. Shi. Si Fan Jiang ay duwag. Tumigil siya at lumuhad sa harap ni Mr. Shi. Hinihiling ko kay Mr. Shi na palayain ako, magtatago ako sa mga bundok at kagubatan sa hinaharap, at hindi na ako lilito muli. Nagsimulang humingi ng awa si Fan Jiang. Si Mr. tumingin si Shi kay Fan Jiang at malamig na ngumiti, walang silbi, kailangan mong mamatay, kung hindi ka mamamatay, hindi na maibabalik ang lakas ni David. Saglit na natigilan si Fan Jiang, hindi naiintindihan ang ibig sabihin ni Mr. Shi, pagkatapos ay sinunog ni David ang asensya ng dugo, at ngayon ang kanyang asensya ng dugo ay nawala, ang kanyang dantian ay sarado na, siya ay baldado na, hindi na niya kayang magtanim, kahit napatayin niya ako, hindi siya makakabawi. Si Mr. umiling si Shi, sino ang nagsabi na kung masunog ang asensya ng dugo, walang pagkakataon na gumaling, hanggat naa-absorb niya ang iyong kapangyarihan, makakabawi siya.
Nang marinig ito ni Fan Jiang, agad niyang naunawaan na gusto ni Ji Shi na si David ay makuha ang kanyang sariling kapangyarihan. Dapat mong malaman na si Fan Jiang ay nagsasanay sa loob ng ilang dekada bago maabot ang rurok ng wow, paano siya mai-inlove sa mga tao ng basta-basta. Huwag! Itinaas ni Fan Jiang ang kanyang ulo at umungal, ang lahat ng enerhiya ay naipon sa kanyang mga kamay, hindi niya makuha ang kapangyarihan ng iba, kailangan niyang labanan. Si Mr. tiningnan ni Shi ang baliw na si Fan Jiang, itinaas ang kanyang kamay at sinampal ito, na agad na sinira ang lahat ng mga diskarte na ginawa ni Fan Jiang. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Fan Jiang na kumilos sa harap ni Mr. Shi. Gusto pa rin ni Fan Jiang na mag-ipon ng lakas para lumaban, ngunit hinawakan siya ni Mr. Shi sa kwelyo, at dinala siya sa hangin na parang isang maliit na manok. Ang lahat ng enerhiya sa katawan ni Fan Jiang ay nag-evaporate sa isang iglap, at hindi na ito makondensed muli. Hawak si Fan Jiang, mabilis na bumalik si Shi kay David. Nang makitang si Fan Jiang, ang masamang pinuno ng magsasaka, ay parang isang maliit na manok sa mga kamay ni Mr. Shi, ito ay muling nagpaginhawa kay David. Hinagis ni Mr. Shi si Fan Jiang sa harap ni David. Si Fan Jiang, na mayabang at natapakan ang ulo ni David kanina, ay nahulog sa lupa na parang patay na aso. Kung na-absorb mo ang kapangyarihan niya, makaka-recover ka. Kahit na iba ang bloodline mo sa iba, may side effects ang nasusunog na blood essence. Use it less in the future. Sinaway ni Mr. Shi si David. Napatingin si David kay Mr. Shia. Kahit na curious siya kung paano nalaman ni Mr. Shi na iba ang bloodline niya sa iba, hindi siya naglakas loob na magtanong. Kabanata 1486. Dahan daw ang naglakad si David patungo kay Fan Jiang, habang si Fan Jiang ay lumiit ang kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ito ay tiyak na hindi madaling linangin sa kanyang antas ng lakas. Ngunit tila ang mga puwersa ay hinihigop sa iba. At ang isang maliit na buhay ay hindi garantisado. Hindi, ayoko. Mayroon pa ring ilang malalaking masasamang sekta sa ilalim ng aking pamumuno, at alam ko ang ilang mga sinaunang guho. Hanggat hindi mo ako papatayin, masasabi ko silang lahat. Sinundan ni Fan Jiang si David para humingi ng awa. Kaya naman mas malakas ang takot sa kamatayan. Ayaw palayain ni David si Fan Jiang, ngunit nang marinig niyang sinabi ni Fan Jiang na alam niya ang tungkol sa ilang mga sinaunang guho, naantig ang kanyang puso. Nang makita ni Fan Jiang ang pag-aalinlangan sa mga mata ni David, alam ni Fan Jiang na may epekto ang kanyang mga salita, kaya nagpatuloy siya, sila ay mga sinaunang guho na libu-libong taong gulang. Walang nakakaalam ng lokasyon maliban sa akin. Hanggat hindi mo ako papatayin, handa akong tulungan kang mahanap ang mga sinaunang guho. Talagang tumigil si David, ang mga sinaunang guho mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas ay talagang interesado kay David. Upang malaman ang lungsod ng kaligayahan, itinaas ni David ang dalawang dimensyon. Kung maghahanap ka ng ilang sinaunang guho, ang iyong kapangyarihan ay lalago ng mas mabilis. Kung hindi mo na-absorb ang kanyang kapangyarihan, ikaw ngayon ay isang basura at hindi maaaring linangin ang lahat. Alam mo ba ang mga guho na iyon, ano ang silbi nito? Sa sandaling ito, mahinang naalala ni Mr. Shi. Agad na nagising si David, nagsunog siya ng blood essence, kung hindi niya na-absorb ang kapangyarihan ni Fan Jiang, hindi na siya makakabawi, kahit na matagpuan niya ang mga sinaunang guho, ano ang silbi nito? Nang maisip ito ni David, sinampal niya ang ulo ni Fan Jiang gamit ang kanyang palad, agad na sinimulan ang diskarte sa konsentrasyon, at nagsimulang patuloy na sumipsip ng kapangyarihan ni Fan Jiang. You imbibe his power and you can leave him alive. Hindi ba't katulad din iyon ng pag-alam sa address ng mga sinaunang guho? Hiniling ni Mr. Shi kay David na sipsipin lamang ang kapangyarihan ni Fan Jiang, hindi nakitilin ang kanyang buhay. Ito ay magpapatuyo ng kanyang kapangyarihan, at mamamatay siya bilang isang mummified na bangkay. Nagtatakang tumingin si David kay Mr. Shi. Hindi pa rin niya ito makontrol, at hindi kayang hawakan ni Fan Jiang ang napakalaking kapangyarihan ng Concentrate Heart Art. Kapag na-absorb na ang lahat ng kapangyarihan, tiyak na mamamatay siya. Huwag kang mag-alala, may sarili akong paraan. Pagkatapos magsalita ni Mr. Shi, tahimik niyang itinulak si David para makuha ang kapangyarihan ni Fan Jiang. Naramdaman lang ni Fan Jiang na ang enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy na kumakalat palabas at pagkatapos ay pumasok sa katawan ni David. Ang mukha ni Fan Jiang ay kakilakilabot, at makikita na ito ay napakasakit.
Hindi nagtagal, lumiit ang katawan ni Fanjang, at sa wakas ay lumiit ng direkta sa kalahati ng laki ng dati niyang katawan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni David, at ang isang alon ng espiritual na kapangyarihan ay nagsimulang lumangoy muli sa kanyang dantian. Ang rurok ni Marky Wo ay talagang pambihira. Naikuyom ni David ang kanyang mga kamao, puno ng pananabik ang kanyang mukha. Ngunit nang tumingin siya kay Fanjang, nalaman niyang nawala na ng hininga si Fanjang. Namatay sa. Tumingin si David kay Mr. Shi at nalilitong tanong. Sinabi ni G. Shi na mayroon siyang sariling paraan, ngunit patay pa rin si Fanjang. Hindi siya patay. Umiling si Mr. Shi at nakita ang mahinang alon ng puting liwanag mula sa kamay ni Mr. Shi, na agad na tumakip sa katawan ni Fanjang. Hindi nagtagal ay nabuo ang katawan ni Fanjang ng isang ulap ng itim na ambon, at sa wakas ang itim na ambon ay nagbagong anyo ng tao at naging ekspresyon ni Fanjang. Tinakpin ng puting liwanag si Fanjang at napuno ng sakit ang mukha ni Fanjang. Kailangan mo bang magdesisyon? Umungol si Fanjang, ngunit walang katapusang gulat sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, si Fanjang ay naging kaluluwa na. Alam ni Fanjang na mamamatay siya, kaya naiwan ang kanyang kaluluwa, at sasamantalahin niya ang pagkakataong makatakas. Ngunit ayaw niyang makita siya ni Mr. Shi, at direktang nakulong siya. Kung mawala man ang bakas ng kaluluwang ito, tunay na nawala si Fanjang sa mundo. Huwag kang mag-alala, hindi ko sisirain ang iyong kaluluwa, ngunit ko kontrolin kita. You know how to do the next thing. As long as you are well, hahanapan kita ng host at bubuhayin kita. Mahinang sabi ni Mr. Shi. Kabanata 1487. Alam ko, alam ko. Paulit-ulit na tumango si Fanjang, pagkatapos ay tumalikod at direktang lumuhad kay David. Sa hinaharap, gusto kong samahan si Mr. Chen at tulungan kang mahanap ang mga guho na iyon. Nagulat si David sa kaluluwa ni Fanjang na nasa harapan niya, parang nasa panaginip siya. David, ilayo mo na siya, baka magamit mo siya mamaya. Sabi ni Mr. Shi kay David. Tumango si David, binuksan ang storage ring, at direktang inilagay ang kaluluwa ni Fanjang sa storage ring. Hindi hinayaan ni David na mabuhay si Fanjang sa kanyang katawan. Mr. Shi, salamat. Tumingin si David kay Mr. Shi nang may pasasalamat at sinabing. Si Mr. napangiti ng mahina si Shi, magkakaroon ka ng mas maraming utak sa hinaharap, huwag magmadali sa ganyan, iyon ang pinakamalaking pasasalamat sa akin. Pagkatapos magsalita, ikinaway ni Mr. Shi ang kanyang kamay at sinenyasan si David na umalis. Sa kabilang banda, dinala niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likod at hindi makita ang kanyang paggalaw, ngunit ang kanyang katawan ay agad na lumitaw 100 metro ang layo. Tiningnan muli ni David ang katawan ni Fanjang, pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa Yaoshan Valley. Di nagtagal pagkaalis ni David, dumating si Zhu Jishan na may dalang 3 itim na tanso. Nang makita niya ang mummified na katawan ni Fanjang, nanlaki ang mga mata ni Zhu Jishan at puno ng gulat ang kanyang mukha. Ito. Patay na talaga itong Fanjang. Nagtatakang sabi ni Zhu Jishan. Nagulat din ang 3 itim na tansong balabal. Matagal na nilang narinig ang tungkol sa kakayahan ni Fanjang, at ngayon ay pinatay sila ni David, kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ni David. Ang amoy ng nasusunog na dugo. Sa sandaling ito, ang itim na tansong balabal ay biglang sumimangot at sinabi. Mabilis ding pumikit ang iba para maramdaman ito. Oo, may nagsunog talaga ng asensya ng dugo, at ang hiningang ito ay dapat na hininga ni David. Sabi ng isa pang Black Copper Cloak. Nang marinig ito ni Zhu Jishan, ang kanyang orihinal na gulat na ekspresyon ay nagpakita ng kasiyahan. Kaya, sinunog ni David ang kanyang asensya ng dugo at pilit na pinalakas ang kanyang kapangyarihan bago patayin si Fanjang. Nagmamadaling tanong ni Zhu Jishan. Malamang na sa lakas ni David, hindi siya maaaring maging kalaban ni Fanjang. Kahit na sunugin niya ang kanyang asensya ng dugo at pilit na pagbutihin ang kanyang lakas, maaaring hindi niya matalo si Fanjang, ngunit ngayong patay na si Fanjang, tiyak na hindi na mas magaling si David. Kahit hindi siya mamatay, sayang siya ngayon. Hanggat nahanap niya at nabugbog siya, madali siyang mahuli. Sabi ng Black Copper Cloak. Mabuti, magpapadala ako ng isang tao upang alamin ang kinaroroonan ni David at tingnan kung patay na siya o hindi. Kumislap ang mga mata ni Zhu Jishan, at tumalikod siya at umalis. Tungkol naman sa katawan ni Fanjang, hindi man lang nila ito pinansin.
Kyoto Dragon House. Ang balita na sa pilitang sinunog ni David ang kanyang dugo at pinatay si Fan Jiang ay nalaman ng pamilya Long. Pagkatapos ng lahat, ang Long family ay miyembro din ng Martial Arts Alliance, at hindi itinatago ni Zhu Jishan ang Long family. Nang marinig ni Long Jingguo ang balita, nagbago ang kanyang ekspresyon. Dapat mong malaman na si Fan Jiang ay nabalitang namatay 20 taon na ang nakalilipas, ngunit ayaw niyang makulong ng Martial Arts Alliance. Makikitang malalim ang sikreto nitong Martial Arts Association, at natatakot ako na marami sa mga miyembrong ito ang hindi nakakaalam. Gayunpaman, pilit na sinunog ni David ang dugo at asensya, kahit na sila ay walang kamatayan, sila ay walang silbi. Nagmamadaling sinabi ni Long Jingguo kay Long Xiao ang mabuting balita, ngunit pagkatapos marinig ang balita, ang mukha ni Long Xiao ay naging sobrang pangit. Xiaoir, pagkatapos ay puwersahang sinunog ni David ang kanyang kakanyahan ng dugo, at ngayon siya ay isang mapag-aksaya na tao kung hindi siya mamamatay. Dapat masaya ka. Sabi ni Long Jingguo kay Long Xiao. Dad, hanggat hindi ko nakikita ang David na iyon, lagi akong hindi mapalagay. Bukod pa rito, kahit pilit na pagbutihin ni David ang kanyang lakas, natatakot ako na hindi niya mapatay si Fan Jiang, ngunit ngayong patay na si Fan Jiang, ito ay nagpapatunay na ang lakas ni David ay mas malakas kaysa sa atin. Mataas ang imahinasyon. Mahigpit na kinuyam ni Long Xiao ang kanyang kamao. Dapat mong malaman na si Fan Jiang ay isang sikat na marquis 20 taon na ang nakakaraan, at walang nakakaalam kung gaano siya kalakas ngayon. Kabanata 1488. Ngayong pilit na pinalakas ni David ang kanyang lakas at pinatay si Fan Jiang, ang gayong nakakatakot na record ay hindi na isang bagay na maihahambing ni Long Xiao. Tay, magre-retiro na po ako para mag-practice. Huminga ng malalim si Long Xiao, at may malalim at nakakatakot na liwanag sa kanyang mga mata. Isa na lang ang braso niya ngayon, kaya kailangan niyang magsanay ng mas mahirap kaysa sa iba. Tumingin si Long Jingguo kay Long Xiao, at pagkatapos ay tinapik si Long Xiao sa balikat. Okay, ngayong wala nang dapat ipag-alala si David, kung may promote ka sa kaharian ng Great Marquis, tiyak na maibabalik ng ating Long family ang kaluwalhatian nito. Ang dakilang Marquis. Malamig na ngumiti si Long Xiao, ang layunin ko ay Martial Saint. Kyoto Budo Alliance. Nang bumalik si Zhu Jishan, agad siyang nagpadala ng mga tao upang hanapin ang kinaroroonan ni David, lalo na sa daan patungo sa Yaoshan Valley. Ngayong patay o buhay si David, hindi sapat na banta ang ating Martial Arts Association. Huminga ng mahabang hininga si Zhu Jishan. Tandaan ang URL. Nawala ang kamay ni David at muntik nang mawala ng posisyon bilang pinuno ng alyansa. Ngayong patay na si David, siya ay naging lumpo, at si Zhu Jishan sa wakas ay makatulog ng mapayapa. Sa tingin ba ninyo lahat ay pinatay ni David si Fan Jiang? Sa sandaling ito, dahan-daang lumabas si Ningji mula sa likuran. Nang makita si Ningji, ang orihinal na nakaka-relax na mood ni Zhu Jishan ay biglang naging medyo kinabahan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit kapag si Zhu Jishan ay nakaharap kay Ningji sa panahong ito, palagi siyang kinakabahan. Malamang, siya ang pinuno ng alyansa, at si Ningji ang vice leader. Ngunit si Zhu Jishan ay natatakot na makita si Ningji. Pumunta kami roon para makita na patay na si Fan Jiang. Hindi ito pinatay ni David. Sino pa ang gumawa nito? Maaari mong tanungin silang tatlo, nandoon pa rin ang amoy ng nasusunog na dugo ni David, hindi dapat magtatagal pagkatapos ng labanan. Sabi ni Zhu Jishan. Oo, naramdaman namin ang nasusunog na asensya ng dugo ni David sa eksena. Si David ang tanging paraan para patayin si Fan Jiang, kung hindi ay hindi siya ang kalaban ni Fan Jiang. Paliwanag ng itim na tansong balabal. Kahit na nagsunog ng dugo si David, hindi siya ang kalaban ni Fan Jiang. Siguradong pinatay ng iba si Fan Jiang. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Ningji. Sino? Sino sa buong kabisera ang tumutulong kay David na patayin si Fan Jiang? Hindi makapaniwalang tanong ni Zhu Jishan. Mr. Shi. Mabagal na nagsalita si Ningji. Nang inig ang katawan ni Zhu Jishan nang marinig niya ang tatlong salita ni Mr. Shi. Imposible, paano matutulungan ni Mr. Shi si David na patayin si Fan Jiang? Mayroon tayong mga tao sa lahat ng dako, at hindi namin napansin na umalis si Mr. Shi sa pavilion nang nagpapatupad ng batas. Mukhang malabo si Zhu Jishan. Maniwala ka man o hindi, isusumbong ko agad.
Kung talagang aksyonan ni Mr. Shi ang Fanjang na iyon, ipapakita nito na si David ay hindi nangangahulugang isang basura ngayon. Kung iyon ang kaso, ang aming diskarte para kay David ay magbabago. Nang matapos magsalita si Ningji, tumalikod siya at umalis. Sa kabilang banda, blanko si Zujishan sa kanyang mukha at bumulong sa kanyang sarili. Imposible, paano posibleng masunog ni David ang kanyang dugo, at kahit na hindi siya mamatay, siya ay dapat na isang basura. Ayaw maniwala ni Zujishan sa sinabi ni Ningji, ayaw niyang gawing bangungot si David. Medicine God Valley. Pinalibutan ng lahat si David na may kagalakan sa kanilang mga mukha. Naiwan si David na mag-isa para harapin ang itim na tansong balabal, na labis na ikinabahala ng lahat sa Yaoshan Valley. Lalo na si Xiaoro, kung si David ay may 3 lakas at 2 kahinaan, hindi siya mabubuhay. Pumunta si David sa martial arts field para iligtas siya. Ngayong bumalik si David, napakasaya ni Xiaoro. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi maaaring maging masaya si David. This time, nakita niya talaga ang kilabot ng Martial Arts Alliance. Kung hindi lang biglang sumulpot si Mr. Shi, namatay na si David. Kabanata 1489. Nanatili si David sa Yaoshan Valley ng ilang araw, at si Gulinger ang pinakamasaya sa mga araw na ito, na nananatili sa tabi ni David buong araw. Gayunpaman, medyo hindi nasisiyahan si David. Sa bagay, hindi pa naliligtas ang kanyang ina at si Sonia. Dapat niyang patuloy na pagbutihin ang kanyang lakas. Nag-aalala ka pa rin ba kay Sonia? Sa malaking bato, umupo si Gulinger sa tabi ni David at pagkatapos ay mahinang nagtanong. Tumingin si David sa direksyon ng Kyoto at saka tumango. I'm so useless, hindi ko man lang maprotektahan ang girlfriend ko. Puno ng paninisi sa sarili ang mukha ni David. Hindi mo kasalanan, ito ay dahil ang Martial Arts Alliance ay masyadong makapangyarihan, huwag masyadong sisihin ang iyong sarili. Sa panahong ito, lahat ay nagsusumikap na maglinang, umaasa na mapabuti ang kanilang paglilinang at matulungan ka. Inaalo ni Gulinger si David. Maging ito ay ang 4 na masasamang tao o si Zhao Liguo, lahat sila ay sinusubukan ang kanilang makakaya upang linangin, at sa tulong ng mga halamang gamot ni Yao Shenggo, ang kaharian ng lahat ay mabilis ding umunlad. Alam nila na kung sila ay may sapat na lakas ay tunay nilang matutulungan si David. Xiaoro, hintayin mo ako. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang boses ni Zhao Chuang, at sinundan ni David si Gulinger upang makitang nakikipaglaro si Zhao Chuang kay Xiaoro. Magandang tugma ang dalawang ito. Nang makita ang 2 taong nag-aaway, sumili ang ngiti sa mukha ni David. Ang lalaking ito na si Zhao Chuang ay karaniwang ginagawa ang sinasabi niya, ngunit ang kanyang puso ay malinis din ang puso nila. Tumango si Gulinger at sinabi. Kapag may oras ako, kakausapin ko si Master Zhao at lutisin ang problema nilang dalawa. Ito ay isang napakasayang kaganapan, at maaari din itong pasayahin ang lahat. Nakangiting sabi ni David. Gagamitin pa rin kita, matagal nang napag-usapan ito ni Uncle Long, ngunit medyo mas malakas si Zhao Chuang, at pakiramdam niya ay masyadong mababa ang kanyang lakas, kahit si Xiaoro ay mas mababa, kaya kailangan niyang pagbutihin ang kanyang lakas para kay Wao bago pakasalan si Xiaoro. Sinabi niya na sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya mapoprotektahan si Xiaoro, at hindi niya mabibigyan ng seguridad si Xiaoro. Posibleng nakita ni Zhao Chuang si Xiaoro na dinadala, ngunit wala siyang nagawa at sinaktan siya ng malakas. Naisip ni Gulinger si Sonia nang maagang inaresto si Xiaoro, kaya medyo nag-iisa siya. Maganda ang talento ni Zhao Chuang. Kung talagang masipag siya, hindi magiging mahirap na makapasok sa Marquee Realm. Tumingin si David kay Zhao Chuang sa hindi kalayuan at nagpa siya na isama ang batang ito. Kung hindi mo siya dadalhin, si Zhao Chuang ay aasa sa kanyang sariling pagsisikap, at hindi niya alam kung gaano katagal bago makarating sa Marquee Realm. Hindi kailangang hintayin siya ni Xiaoro sa lahat ng oras. Ngunit ang lakas ni Zhao Chuang ay masyadong mahina, kung dadalhin niya siya sa isang partikular na mapanganib na sinaunang pagkasira, tiyak na magiging pabigat ito, at marahil ay mapanganib ito. Kailangan nating maghanap ng lugar na ligtas at mayaman sa likas na yaman. Saan ang isang perpektong lugar? Bahagyang kumunat ang noo ni David habang iniisip kung ano ang nararapat sa ganoong kahilingan. Hindi nagtagal, isang lugar ang pumasok sa isip ni David, ito ay Ponglei Island. Matapos patayin si Duda, palaging gustong bisitahin ni David ang Ponglei Island.
Gusto niyang makita kung anong uri ito ng isla at kayang linangin ang napakaraming immortal na magsasaka sa panahong ito ng kakulangan sa espiritual na enerhiya. Sa isla ng Panglay, maaari ding umatras si David at linangin ang kanyang paraan upang mapabuti ang kanyang paglilinang. Matapos makuha ang ideyang ito, hindi nagtagal si David sa Yaoshenggo. Tinawag si Zhao Chuang, sumunod sa lahat para magpaalam, at dumiretso sa Panglay Island. Dahil ang Panglay Island ay nasa ibang bansa, si David at ang iba ay kailangang dumaan sa mga formalidad at maglakbay sakay ng bangka. Habang nasa daan, masaya si David na tawagan si Zhao Chuang, na isang malay na pagpipilian. Huwag tingnan ang karaniwang kapabayaan ni Zhao Chuang, ngunit inalagaan niyang mabuti si David habang nasa daan. Pagkalipas ng 5 araw, tumuntong sina David at Zhao Chuang sa maalamat na immortal na isla na Panglay Island. Kabanata 1490. Kuya Chen, bakit iba ang hangin dito? Masarap bang huminga? Pagkarating sa isla, tinanong ni Zhao Chuang si David. Hindi nagsalita si David, ngunit bumukas ang mga butas ng kanyang katawan at naramdaman niya ang mayamang espiritual na enerhiya sa Panglay Island. Tulad ng Panglay Island, wala nang ibang lugar na may ganoong kayaman na espiritual na enerhiya. Talagang kakaiba, bakit sa islang ito lamang mayroong napakalakas na espiritual na enerhiya, ngunit hindi sa ibang mga lugar. Bukod dito, ang espiritual na enerhiyang ito ay tila sakop lamang ng isla ng Panglay, at hindi ito kumakalat. Bahagyang kumunat ang noo ni David. Dapat alam mo na ang aura ay parang hangin, inaanod ito, ngunit ang aura ng Panglay Island ay mayaman, at sa sandaling umalis ka sa isla, ang aura ay agad na manipis. Saan nanggagaling ang ganoong malakas na espiritual na enerhiya? Baka may mga guho sa ilalim ng Panglay Island. Naalala ni David na darating ang Soolong Island, at inisip niya kung mayroon ding mga labi sa ilalim ng Panglay Island. Kuya Chen, parang paraiso talaga ang lugar na ito. Alam kong dinala ko sina Xiaoro at kapatid ni Linger. Sa sandaling dumating si Zhao Chuang dito, nagsimula siyang mag-isip tungkol kay Xiaoro. Kung tutuusin, maiintindihan naman ng mga kabataang umiibig. Gamitin muna natin, kung talagang maganda, hindi pa huli ang lahat para dumating. Pagkatapos magsalita ni David, kinuha niya si Zhao Chuang at nagsimulang umikot sa Panglay Island. Ang Panglay Island ay hindi masyadong malaki, na may 10,000 residente lamang, ngunit lahat ay naglilinang ng mga immortal. Ito ay labis na ikinagulat ni David. Hindi madaling makahanap ng napakaraming immortal na magsasaka. Ayon kay Gefuhay, karamihan sa mga immortal na sekta ay nagbukod ng kanilang mga sarili, ngunit mayroon pa ring napakaraming immortal na magsasaka sa Panglay Island. At parang walang espesyal na atensyon dito. Sa lohikal na pagsasalita, ang espiritual na enerhiya dito ay napakayaman na ito ay dapat na isang lugar na pinapangarap ng maraming tao, at maraming mga sekta na pamilya ang tiyak na darating upang makipagkompetensya. Ngunit kung titingnan ang mapayapang isla ng Panglay ngayon, tila hindi ito nagdurusa sa digmaan. Matapos tumalikod, umupo sina David at Zhao Chuang ng isang set ng mga courtyard na matitirhan para hindi sila maistorbo habang nagsasanay. Ang gayong mayamang espiritual na enerhiya ay isang mahusay na lugar upang linangin. Ano man ang dahilan, kailangang pagbutihin ni David ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Zhao Chuang, inilabas kita upang hayaan kang umunlad ng maayos at pagbutihin ang iyong lakas. Binalaan ni David si Zhao Chuang. Kuya Chen, huwag kang mag-alala, para sa kapakanan ni Xiaoro, magsisikap din akong maglinang. Naniniwala akong makakarating ako sa wow sa lalong madaling panahon. Si Zhao Chuang ay mukhang may tiwala. Nang makita ang tiwala na ekspresyon ni Zhao Chuang, tumango si David bilang kasiyahan. Sinimulan ni David na iset up ang Spirit Gathering Array sa isang lugar na kanilang inuupahan. Sa gayong malakas na espiritual na enerhiya, kapag idinagdag mo ang Spirit Gathering Array, maiisip ng isang tao ang kayamanan ng espiritual na enerhiyang ito. Kinailangan ng isang buong araw para magtayo si David ng isang grupo ng pagtitipon ng espiritu at pagkatapos ay ipasa ito kay Zhao Chuang sa pamamagitan ng mga espiritual na pamamaraan, at nagsimula silang magsanay. Ang umiikot na espiritual na enerhiya ay namuo sa looban kung saan si David at ang iba pa ay umuupa na parang makapal na ulap. Di nagtagal, ang buong patio ay natakpan ng espiritual na hamog, at ang maliit na patio na ito ay nasa panganib din.
Isang alon ng aura ang dumaan sa katawan ni David, at bumukas ang mga butas sa katawan ni David at buong sakam na hinigop ang mayamang aura na ito. Ang condensing heart art ni David ay naiiba sa iba pang mga pamamaraan ng paglilinang at nangangailangan ng malaking halaga ng mental na enerhiya. Sa sandaling ito, ang mayamang espiritual na enerhiya ng Panglay Island ay bumubuo lamang para dito. Pagkatapos lamang ng 10 araw ng paghihiwalay, nahawakan na ni David ang kisame ng 4 na dimensyon ng nascent soul. Basta mag-practice siya ng ilang araw, siguradong makakalustot siya. Ang maling bilis ng cultivation na ito ay nagpabigla kay David sandali. Dapat mong malaman na noong siya ay nasa Bliss City na may 10,000 beast pill at ang short pearl na iyon, si David ay na-promote sa 3 kaharian ng nascent soul. Dapat mong malaman na kung mas mataas ang kaharian, mas maraming espiritual na enerhiya ang kinakailangan at mas mahaba ang oras ng paglilinang. Ngunit sa sandaling ito, nalaman ni David na ang bilis ng kanyang paglilinang ay umabot sa isang kamangha-manghang bilis. Noong sina David at Zhao Chuang ay nagsasaka, hindi nila alam na ang maliit na bakura na ito ay na-target na. Ang napakalaking espiritual na kapangyarihan na natipon sa looban ay umaambon sa buong araw, paanong hindi nito maakit ang atensyon ng iba. Sa sandaling ito, 2 tao na nakauniporme at may hawak na mga machete ang nakatitig sa bakuran ni David. 10 araw na ang nakakaraan, at ang espiritual na ulap na ito ay lumamig at hindi mawawala. Dapat mayroong isang pagtitipon na espiritual na porma sayon dito, sabihin natin kay Duking ang balita. Bulong ng isa sa kanila. Tumango ang isa, at pagkatapos ay tumalikod na sila at naghanda na umalis. Pero paglingon pa lang nilang dalawa, hindi ko alam kung kailan, may sumulpot na lalaki sa likod nila. Pagtalikod pa lang ng dalawa ay agad na binaril ng lalaking nakamaskara. Gamit ang magkabilang kamay na hugis claws, diretsyong pinisil nila ang lalamunan nilang dalawa, na agad na dinudurog ang throat bones. Walang oras na mag-away silang dalawa, namatay na lang sila. Matapos patayin silang dalawa, ang lalaking nakamaskara ay tumingin sa umaambon na bakuran ni David at hindi maiwasang sampain, masyadong pabaya, akala ko talaga magiging mapayapa dito. Nang matapos magsalita ang lalaking nakamaskara, kumislap ang kanyang katawan at humakbang siya sa looban. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.